Kabanata 1511 hanggang 1520. Kabanata 1511 ang paglikha ni Pierre. Alam ni Yusef Zoc na, matapos sumanib sa puso ng higanteng espiritu, siya ay naging pambihira. Naunawaan niya na ang pusong ito ay dating sentro ng isang buong kaharian, na ngayon ay nakasiksik sa sarili niyang puso. Kaya gaano kaya katikot ang maliit na bersyong ito ng puso? Hindi niya maisip, ni hindi niya mahusgahan kung gaano nakalaki ang pag-unlad ng kanyang antas ng cultivation. Bukod dito, malabo niyang naramdaman na ang puso ng higanteng espiritu ay hindi lamang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga higanti, malamang na mayroon itong iba pang mga tungkulin na hindi pa niya natutuklasan. Gayunpaman, wala na siyang libreng oras para alamin ang mga misteryo nito ngayon, dahil kailangan niyang maglakbay papunta sa Element World at alamin kung ang kanyang hanggal na anak ay buhay o patay na. 10,000 taon, isang buong 10,000 taon. Hindi niya kayang isipin ang eksena kung saan ang kanyang hanggal na anak ay hinahabol ng mga nangungunang pinuno ng mundo noon, lalo na ang posibilidad ng kanyang kamatayan. Matapos pakalmayan ang kanyang isipan at huminga ng malalim ng 2 beses, bigla niyang hinati ang isang bitek sa kawalan sa itaas niya ng may matinding lakas. Isang pintuang space-time ang nabuksan. Wala siyang ideya kung saan patungo ang pintuang ito, ngunit ang pag-alis sa magulong kaharian na ito ang tanging mahalaga. Sa sandaling makaalis na siya rito, makakahanap siya ng paraan upang marating ang Element World. Whoosh! Pumasok siya sa space-time door at pagkatapos ay lumabas sa kabilang panig ng black hole ng may isang hakbang. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya sa space-time, isang napakalaking pag-agos ng blood energy ang biglang bumalot sa kanya. Humigpit ang ekspresyon ni Yusef Zoc, at habang kumikirot ang kanyang puso, bago pa man siya makakilos, ang kanyang dibdib ay naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag na may 5 kulay. Nang tumama ang liwanag sa papalapit na enerhiya ng dugo, agad na sumabog ang mga nakakairitang tunog. Nagliwanag ang mga mata ni Yusef. Ito ang benepisyo ng puso, isang hindi pa nabubuong kalamangan, hindi siya malalapitan ng enerhiya ng dugo. Guro, tumigil, huwag, ako ito. Ako ang iyong pinakamatapat na lingkod, Pierre. Si Pierre ito. Pakiusap, bawiin mo agad ang iyong liwanag na may 5 kulay, Umalangaw-ngaw ang boses ni Pierre, walang humpay na sumisigaw habang tila hindi niya kayang tiisin ang liwanag. Huminga ng malalim si Yusef Zoc, at sa isang naisip, agad na naglaho ang liwanag na may 5 kulay. Habang naglalaho ang liwanag, si Pierre ay lumipad na parang isang falcon. Gayunpaman, ang kanyang anyo ay medyo magulo, ang kanyang ekspresyon ay labis na naguguluhan. Guro, lumuhad siya sa paanan ni Yusef nang may malakas na kalabog at hinalikan ang tuktok ng sapatos ni Yusef. Sa wakas ay lumabas ka na. Sobrang nami-miss ka na ni Pierre. Hinawakan ni Yusef si Pierre at nagtanong ng mapilit, Big Bull, nasaan si Big Bull? Sabihin mo sa akin, nasaan si Big Bull? Guro, huwag kang mag-alala. Tiyak na buhay pa si Young Master Big Bull. Pakinggan mo ako, Pakisuyo, pakinggan mo ako. Agad na isinalaysay ni Pierre ang mga pangyayari sa Element World, kabilang ang pagsasama ng 9 realms, ang boses na nagmula sa God's Altar, at kung paano tuluyang nasipsip ang elemental origin energy bago nabasag ang altar. Nabasag ang altar, at hindi alam kung sino ang nasa buhay o namatay ni Big Bull. Ang elemental origin energy ay tuluyang natupok ng altar bago ito nabasag. Nangunot ang noo ni Yusef Zoc. Posible kayang hinigop ni Big Bull ang lahat ng origin energy. Pero dahil nawasak ang altar, buhay ba o patay na si Big Bull? May mga balita akong naririnig na hindi pa patay si Big Bull. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang naghahanap sa kanya, pero wala pa ring bakas na natagpuan. Sa palagay ko, malamang na nasa liblib na cultivation sa kung saan si Young Master Big Bull, kaya huwag kang mag-alala, Master. Kung gayon, bakit ka nandito? At ano ang lugar na ito? Pinagmasdan ni Yusef ang mabituing kalawakan sa paligid niya. Ito ang lugar sa labas ng kaharian ng Soul World noong araw, paliwanag ni Pierre. Hindi alam ng matandang mangkukulam mula sa Soul World at ng Saint Master na nagsasama kayo ng puso, pero alam ko. Alam kong lalabas kayo pagkatapos makumplito ang pagsasanib ng puso, kaya matagal na akong nagkukubli rito,
naghihintay sa paglabas ninyo. Hindi ka hinuhuli ng matandang mangkukulam na iyon. Gulat na tanong ni Yusef. Bagamat 10,000 taon na ang lumipas dito, 100 taon pa lamang ang lumipas sa Eternal Life Realm. Nakasalubong ko na ang matandang mangkukulam ng ilang beses, ngunit wala na siyang oras para sa akin. Isa siya sa 72 Diyos ng demonyo sa ilalim ng dakilang demonyo sa langit at labis na abala nitong mga nakaraang araw. Samantala, patuloy akong nagkukunwaring hinahanap ka at ang kinaroroonan ni Yusef Big Bull. Ang mga mahiwagang kayamanan, ibigay mo na, utos ni Yusef Zoc habang tumatango. Nandito mismo, walang pag-aalinlangan, ibinalik ni Pierre kay Yusef ang Cosmic Staff at Godbow ng Shooting the Sun. Guro, maaari mo ba akong payagan na manatili sa Blue Sea at Cloud Sky ngayon? Ayaw na ni Pierre na gumala, gusto lang niyang pagsilbihan ang mga kerida sa loob. Sabik na pagmamakaawa ni Pierre, halatang takot, halatang natatakot na baka guluhin siya ng matandang mangkukulam. Hindi pa, dalhin mo ako sa kaharian ng buhay na walang hanggan. At, gusto mo ba talagang magtago magpakailanman? Hindi ka ba maghihiganti? Tinitigan siya ni Yusef Zoc. Siyempre naman, paanong hindi? Pero ang matandang mangkukulam na iyon ay nagkamit ng napakalaking kayamanan noong panahon ng pagsasama-sama ng siyam na kaharian. Bagamat hindi pa niya nararating ang kaharian ng Dao Ancestor, isa siyang kalahating hakbang na Dao Ancestor, mas malakas pa kaysa sa Heavenly Emperor. Kung gusto mong maghiganti, inumin mo ang dugo ko at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Iniunat ni Yusef ang kanyang braso kay Pierre. Ano? Natigilan si Pierre. Uminom ka, isang utos iyan. Pinagsanib ko na ang puso, na kayang magpakawala ng Giant Spirit Bloodline. Hindi ba't napakalaking pakinabang ng Giant Spirit God Bloodline sa iyong blood race? Subukan mo at tingnan mo. Sabi ni Yusef habang itinutok ang kanyang braso sa bibig ni Pierre. Sandali lamang nag-atubili si Pierre, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, at ang kanyang mga luha ay namumuo. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon bago kumagat sa braso ni Yusef. Ang likas na katangian ng isang vampira ay malinaw na mahirap tanggihan. Habang kinakagat ni Pierre ang braso ni Yusef, muling pinaandar ni Yusef ang 7 kulay na puso, ipinapadala ang kapangyarihan ng mga higanti kasama ang dugo ng kanyang puso papunta sa bibig ni Pierre. Gulp, gulp, uminom si Pierre ng 3 malalaking subo, at nakain ito ng napakarami. Pagkatapos uminom, namula ang kanyang balat, parang isang taong nasobrahan sa alak. Sina Yusef at Pierre ay parehong naghintay, inaabangan ang mga pagbabago upang makita kung magkakaroon ng epekto ang dugo. Tunay nga, pagkatapos lamang ng 1 o 2 paghinga, nagsimulang kumabog ng malakas ang tiyan ni Pierre, pagkatapos ay nagsimula siyang utot ng hindi mapigilan, puff, puff. Nang marinig ang tunog, inikat ni Yusef ang kanyang mga mata sa pagkairita at agad na umatras dahil sa hindi matiis na amoy. Walang magawang nagkibit-balikat si Pierre, tila nahihiya. Bigla, nang inig ng malakas ang buong katawan niya bago bamuka ang bibig niya, sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na boses, hawak-hawak ang kanyang lalamunan dahil sa takot na nakaukit sa kanyang mukha. Boom! Napatalon si Yusef sa takot sa nakakatakot na kalagayan ni Pierre nang biglang nagliyab ang katawan ni Pierre, na sinundan ng isang pagsabog na naging mga piraso ng apoy. Ha! Natigilan si Yusef, hindi alam ang gagawin. Lumalabas bang nakalalasan ang dugo ng puso niya at ikinamatay ni Pierre. Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto ni Yusef na mali siya, hindi namatay si Pierre. Bagamat sumabog ang kanyang katawan, siya ay naging isang ulap ng ambon ng dugo. Ang ambon, na napapalibutan ng apoy, ay walang katapusang gumalaw, minsan ay nag-aanyong Pierre, minsan ay nagiging isang napakalaking bloodbath, patuloy na nagbabago-bago. Snap! Pagkatapos ng daan-daang pagbabago, biglang sumabog muli ang ambon ng dugo ni Pierre bago mabilis na nag-ipon at naging isang maliit na patak na halos kasing laki ng isang soybean. Sa sandali ng pagbuo ng patak, isang liwanag na may 5 kulay ang bumaba mula sa kawalan ng walang anumang babala, direktang sumikat sa patak ng dugo at binago ito bilang isang kumikinang na 7 kulay na bead ng dugo. Hindi maintindihan ni Yusef ang nangyayari, ngunit si Pierre, na ngayon ay isang blood bead, ay nagpakawala ng isang napakasayang alulong, walang humpay na sumisigaw sa kasabikan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 1512 ang Colossus ay bumangon mula sa tubig. Nagbago si Pyr at naging isang patak ng dugo, isang blood bead na hindi kasing laki ng isang soybean. Ngunit nang maging isang blood bead siya, isang bahaghari na may 7 kulay ang nagliwanag dito. Hindi napigilan ni Pyr ang kanyang pananabik at nagsimulang sumigaw ng malakas. Walang kaalam-alam si Yusuf Zok kung ano ang nangyayari kay Pyr, kaya't nakatayo lamang siya roon na gulat na gulat. Matapos sumigaw ng ilang sandali, biglang nanginig si Pyr sa kanyang anyong blood bead at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Pagkatapos, muli siyang lumuhad sa paanan ni Yusuf Zok at hinalikan ang lupa. Naguluhan si Yusuf Zok, wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyari. Guro, nakaakyat na ako sa katayuan ng Dao Ancestor. Dahil sa dugo ng iyong puso, nabuksan ang tugatog ng aking genetic chain. Nakamit na ngayon ni Pyr ang malaking kayamanan at nakamit ang Dao Ancestorhood. Ang bahaghari kanina ang tanda ng pag-abot sa ranggong ito. Nababalot ng luha sa tuwa ang mukha ni Pyr, hindi niya kailanman pinangarap na maaabot niya ang Dao Ancestorhood sa ganitong nakakahiwagang paraan. Ninuno ni Dao. Napataas ang kilay ni Yusuf Zok nang marinig ang termino. Kamakailan lang niya narinig na binanggit ito ni Pyr, at sinabing maraming Dao field ang umiiral na ngayon sa Eternal Life Realm, na nagsisilbing mga lugar kung saan ipinamamahagi ng mga ninuno ni Dao ang kanilang mga turo. Ngunit ano nga ba talaga ang isang ninuno ng Dao? Ang mga ninuno ng Dao ay ang mga ninuno mismo ng mga sinaunang dakilang Diyos, ang mga nagbahagi ng mga sikreto ng Dao sa kanila. Ang grupong ito ay dating napigilan ng Siyam na kaharian at nakulong ng pagpipino ng Siyam na altar ng Diyos, ngunit nagawa nilang makatakas at umakyat. Ngayon, sila ang mga nangingibabaw na figures sa Eternal Life Realm, na higit pa sa mga cultivator na nasa antas ng emperador. Ang pagiging isang ninunong Dao ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng cultivation, nangangailangan ito ng napakalaking merito at kayamanan. Ayon sa alamat, ang mga ninunong Dao na ito ay nagmula sa panahon ng paglikha, sa pagsilang ng langit at lupa. Kunin natin halimbawa ang dakilang itim na demonyo sa langit. Lumitaw siya bilang isang manipis na itim na hamog na may espiritual na enerhiya, nagkaroon ng espiritual na karunungan, at kalaunan ay nagkatawang tao. O si Bryden Vance, ang ninunong Dao, na ipinanganak mula sa isang maliit na likas na asensya noong unang panahon. Gayun din, ang ibang mga ninunong Dao ay maaaring lumitaw mula sa ganitong uri ng enerhiya o nagbago mula sa isang sinaunang halimaw. Ang mga nilalang na ito ay nakamit ang kaliwanagan ng mas maaga pa kaysa sa mga dakilang emperador, dahil sila ay ipinanganak kasama ng langit at lupa, na nagbabahagi ng kanilang habal ng buhay at pinagmulan. Ang mga dakilang emperador, sa kabilang banda, ay lumitaw lamang pagkatapos mabuo ang langit at lupa, na unti-unting umuunlad sa mga tribo at lahi. Ngayon, inaangkin ni Pyr na nakamit na niya ang katayuan ng ninuno ng Dao. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang ninuno ng Dao, at ano ang kanilang kapangyarihan? Paano mo nalaman na isa ka ng ninuno ng Dao? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zok. Isang patak ng dugo, bumalik ako sa aking sinaunang sarili, at naging isang espiritu ng dugo. Ang pangunahing tanda ng isang ninunong Dao ay ang aura ng 5 kulay na liwanag na umiikot sa kanila. Tingnan mo ako, ang aking katawan ay patuloy na nababalot ng 5 kulay na liwanag. Bukod dito, ang kapangyarihang hawak ko ngayon ay ang kapangyarihan ng merito. Panoorin mo ito, sabi ni Pyr, marahang hinahampas ang kawalan gamit ang kanyang palad. Sa simpleng hampas na iyon, ang tela ng kawalan ay nagpira-piraso ng mga patong-patong, na nagpapakita ng maraming mystical na mga plano. Matapos buksan ang hindi mabilang na mga plano, itinuro ni Pyr ang isang partikular na plano, pagkatapos ay iniunat ang kanyang daliri dito. Tinarget ang isang partikular na planeta at nahawakan ang isang langgam sa ibabaw nito. Nasaksihan ng malinaw ni Yusuf Zok ang lahat ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Pyr na hawakan ang langgam na iyon. Ngunit sa sumunod na sandali, ang langgam ay naglabas ng isang makinang na 7 kulay na liwanag. Nagsimula itong huminga at sumipsip ng espiritual na enerhiya, at naglabas pa ng isang kislap ng espiritual na karunungan mula sa mga mata nito na malinaw na nakikita ni Yusuf Zok. Labis na namangha si Yusuf Zok habang binawi ni Pyr ang kanyang daliri, dahilan para muling magsara ang mga patong-patong ng mahiwagang plano.
Ang langgam na iyon ay nabigyan ng kapangyarihan ng merito at pinagkalooban ng espiritual na karunungan. Sa takdang panahon, maaari itong magbagong anyo sa anyong tao, ituloy ang paglilinang, at sumali sa hanay ng mga magsasakang sumusuway sa langit, paliwanag ni Peer. Napakaganda naman yan. Papuri ni Yusuf Zok. Maaaring makapangyarihan na ang aking kapwa ngayon, ngunit wala akong kwenta kumpara sa iyo, guro. Tingnan mo kung paano ako itinaas ng iyong patak ng dugo sa antas na ito. Tunay nga, guro, ikaw ang tugatog ng paglikha mismo. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko rin na ang mga mundo ng kalangitan ay malalim na nakaugnay sa Diyos ng mga higanteng espiritu. Kahit na binabanggit siya ng mga ninunong daw, nangangitim ang kanilang mga mukha sa takot. Tama na iyan. Kumaway si Yusuf Zok na parang walang pakialam, wala siyang masyadong pakialam sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang gusto lang niyang hanapin ay si Hugh Zok, at si Fatty. Huling nakita si Fatty sa Heavenly Eastern Sea, ngunit pinaghiwalay sila ng tadhana bago pa man sila nagkaroon ng pagkakataong magsama muli. Determinado si Yusuf Zok na hanapin siya. Baguhin ko ng kaunti ang hitsura ko. Tingnan natin kung makikilala mo ako. Malakas na naisip ni Yusuf Zok, at biglang nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang kanyang taas at pangangatawan ay naging maskulado, ang kanyang dibdib ay natatakpan ng buhok, tumubo ang isang makapal na balbas, ang kanyang timbang ay lumaki, at ang kanyang tangkad ay umabot sa mahigit 2 metro ang taas. Nang makumplito ang kanyang pagbabagong anyo, tumingin si Yusuf Zok kay Peer. Ipinikit ni Peer ang kanyang mga mata upang madama at magmasid, ngunit pagkatapos ng mahabang pagsusuri, wala siyang makitang anumang bakas ng orihinal na anyo ni Yusuf Zok. Dati, kahit gaano pa kalaki ang pagbabago ni Yusuf Zok sa kanyang anyo, ang mga bakas ng kanyang aura, amoy, o kahit ang mahinang kapangyarihan ng mga higanti na nananatili sa kanya ay palaging naruroon. Ngunit ngayon, lahat ng bakas ay natatakan sa loob ng kanyang puso, ang kanyang espiritual na dagat at banal na kamalayan ay tuluyang naglaho. Kahit si Peer, na ngayon ay isang Dao ancestor, ay hindi siya makilala. Alam kong hindi mo malalaman. Tawa ni Yusuf Zok ng malakas. Kahit ako ay hindi makilala ang aking sarili. Kung hindi dahil sa aking kamalayan, magdududa ako kung ako pa rin ba talaga. Tara, dalhin mo ako sa Eternal Life Realm. Opo, guro, sabik na sigaw ni Peer at biglang sumugod muli sa kawalan gamit ang kanyang mga kamay. Muling nagbukas ang mga eroplano, at direktang sumakay si Peer sa mga ito. Nakasunod si Yusuf Zok sa likuran. Sa isang hakbang lang, nakarating na ang dalawa sa pinakamataas na antas, ang Eternal Life Realm. Guro, nakarating na tayo sa Eternal Life Realm. Bulalas ni Peer nang may nagniningning na mga mata. Ang kaharian na ito ay nabuo mula sa pagsasama ng 9 na super planes at ng Long Live Heaven. Ito ay isang napakalawak na mundo, tahanan ng hindi mabilang na lahi, kabilang ang Demon Clan, Demon Tribe, Human Clan, Giant Clan, at hindi mabilang na iba pa. Guro, dumating ka na, ito ang domain kung saan lumilitaw ang Giant Spirit. Malapit na, ito na ang magiging kaharian mo. Tigilan mo na ang pag-insulto sa akin. Gaano ba kalaki ang Eternal Life Realm na ito? Sumulyap si Yusuf Zok sa kanya. Kahit na isang Dao ancestor pa lamang, walang hiya pa rin siyang nilalay ni Peer. Ang laki ng kaharian na ito ay higit pa sa imahinasyon. Simula ng pagsamahin ang 9 na kaharian, maraming bago at mahiwagang destinasyon at mga lihim na lokasyon ang lumitaw. Sa nakalipas na siglo, halos lahat ay naggalugad sa malawak at bagong mundong ito, paliwanag ni Peer. Bukod pa rito, bilang isang ninuno ng Dao, maaari ko nang itatag ang sarili kong larangan ng Dao. Maaari na akong bumuo ng isang paksayon at ipasa ang aking mga turo. Bakit nila gustong magtatag ng mga larangan ng Dao? Talaga bang para lang ito sa walang pag-iimbot na pagbabahagi ng kaalaman? Tanong ni Yusuf Zok, na naguguluhan. Siyempre hindi, pang-iinis ni Peer. Walang tinatawag na libreng tanghalian. Nabalitaan ko na ang dahilan kung bakit nila itinatag ang mga Dawfield ay dahil ang Eternal Life Realm ay simula pa lamang ng supermerging ng mga kalangitan. Sa malapit na hinaharap, magkakaisa ang lahat ng kalangitan, na haantong sa paglitaw ng isang bagay na tinatawag na Merit Gate. Para makapasok sa Merit Gate, kailangan mong mag-ipon ng mga merito, at ang pagtatatag ng isang Dawfield ay isa sa mga paraan para gawin ito.
Bakit naman nila gugustuhing pumasok sa Merit Gate? Hindi ko alam yan. Dati, hindi ako isang Dao ancestor, at wala akong kwalifikasyon para makibahagi sa mga ganoong bagay. Pero naniniwala akong malalaman din natin yan sa lalong madaling panahon. May kumpiyansang sabi ni Pierre. Siya nga pala, nariyan pa rin ba ang Creation Gate? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Oo nga, ang mga pumasok doon noon ay hindi pa bumabalik, pagkumpirma ni Pierre. Bahagyang tumango si Yusuf Zok. Nakapasok na si Tyler Nash sa Creation Gate, at sinasabing kahit ang isang isdang pumasok ay maaaring magbagong anyo bilang isang tunay na dragon paglabas niya. Ang Creation Gate ay tunay na pinakakahanga-hangang lokasyon. Narito ang plano, maglilibot ako sa Eternal Life Realm habang ikaw naman ay magtatatag ng iyong Dao Field. Siyasatin mo rin kung ano ang Merit Gate at kung bakit gustong pumasok ng mga tao rito. Magtanong ka patungkol sa kinaroroonan ni Big Bull, utos ni Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1513 ninunong si Broderick Hopkins. Bago pa man nabuo ang langit at lupa, naghari na ang kaguluhan sa dilim, walang araw o buwan, walang mga bituin, walang hangin, walang oras, walang espasyo. Ang panahong iyon, tinatawag natin itong pre-primordial era. Tungkol naman sa lahat ng bagay bago ang primordial era, nananatili tayo sa dilim. Sa isang liblib na sulok ng malalalim na bundok sa hilagang silangan ng Eternal Life Realm, mayroong isang sagradong lugar na tinatawag na Broderick Hopkins Sanctuary. Ang Panginoon ng santuwaryo ay tinatawag na ninuno ni Broderick Hopkins Tao. Malawak ang santuwaryo, na nakapwesto sa pagitan ng dalawang matatayog na tuktok. Ito ay may patong-patong na mga palasyo at templo, malalaking plaza para sa mga aral, at magagandang tanawin ng mga bundok at ilog. Hindi ito parang isang bagong tatag na lupain at mas parang isang sinaunang lugar na nakatayo ng libo-libo o kahit 10,000 taon, puno ng mga pagbabago sa buhay at nababalutan ng mga latak ng panahon. Sa mismong sandaling ito, si Yusuf Zok, suot ang kanyang magulo na balbas at nakalantad na buhok sa dibdib, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng plaza, matamang nakikinig sa mga turo. Matapos humiwalay kay Pierre hindi pa katagalan, nakarating siya sa santuwaryong ito. Nang mag-imbestiga siya, nalaman niya na ang Panginoon ng santuwaryo, si Broderick Hopkins Tao Ancestor, ang orihinal na tagapagturo ng 8 dakilang pamilya. Siya ang nagturo sa 8 ninuno ng mga pamilya ng kanilang mga kasanayan at banal na kasanayan. Siyempre, kung paano naipasa ang mga turo noon ay nananatiling alam lamang ng 8 ninuno mismo. Gayunpaman, si Broderick Hopkins ay tunay ngang nagpakita sa kanyang mundo, nagtayo ng santuwaryo, at nagsimulang magturo, mang-aral ng kanyang karunungan. Sino man ay maaaring pumunta upang makinig, sino man ay maaaring dumalo sa mga lektura, at ang nauunawaan o natamo ng isang tao mula rito ay nakasalalay sa kanyang sariling kapalaran. Bahagya na naramdaman ni Yusuf na ang pagtatatag ng mga ninunong tao na ito ng mga santuwaryo ay hindi lamang tungkol sa pagbabahagi ng kaalaman kundi pati na rin sa pag-iipon ng mga birtod. Sa pamamagitan ng walang pag-iimbot na pagbabahagi ng kanilang mga turo sa lahat ng nilalang, nagising sila sa mas mataas na karunungan at nagbigay daan sa mas malawak na banal na kasanayan sa mga tao. Sa mga di nakikitang kaharian, maiipon din ang kanilang merito. Pinaghihinalaan pa nga ni Yusuf na ang pag-iisa ng 9 na kaharian ay maaaring pinaplano ng mga sinaunang ninunong ito bilang bahagi ng kanilang pagbuo ng kabutihan, pag-iipon at paghahanda para sa isang bagay na napakalawak. Ang kanilang paglitaw sa mundo ay hindi simple at tiyak na may nakatagong malalalim na sikreto. Sa plaza ng santuwaryo, mayroong isang platapormang ulap na gawa sa asensya ni Javier Higgins. Sa ilalim ni Javier Higgins ay isang hagdanan na nakasabit sa kawalan, at isang matandang lalaki na may mahabang buhok, mahabang balbas, at simpleng damit ang patuloy na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng lahat ng nilikha, isinalaysay ang pagbubukas ng langit at lupa. Siya ay walang iba kundi ang ninuno ni Broderick Hopkins Tao, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Sa ilalim ng platapormang ulap ay naroon ang 8 pangunahing figure. Agad silang nakilala ni Yusuf bilang ang 8 ninuno ng 8 dakilang pamilya, ang mga nakalaban niya sa Sunset Square sa walang hanggang lungsod ng kaharian sa langit noong unang panahon. Noon, ang 8 ninuno ay lumaban gamit ang mga shadow avatar laban kay Yusuf,
ngunit ngayon ay lumitaw na sila sa kanilang tunay na anyo, na may mga antas ng cultivation na tumaas na sa Saint Realm. Nakapagtataka ito kay Yusef, kahit na 1,000 taon ang lumipas sa labas, sa loob ng Eternal Life Realm, 100 taon pa lamang ang lumipas. Ang umangat mula sa pagiging isang simpleng amo upang makamit ang Saint Realm sa loob lamang ng 100 taon ay tunay na kahanga-hanga. Bukod sa 8 ninuno, nakita rin ni Yusef sina Jordan Berger, Nelson Torres, Facu Iyon, Denton Schwartz, at ang iba pa, ang mga dating pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya. Si Jordan Berger, sa pangalan, ay tagapagturo pa rin ni Yusef. Gayunpaman, ang kanilang mga antas ng cultivation ay nakagawa rin ng kamangha-manghang pag-unlad, lahat ay nakarating sa Heavenly King Realm, na tumatawid sa 2 buong yugto. Kasunod nito ay ang iba pang mga miyembro ng mga angkan, pati na rin ang iba't ibang mga tagalabas. May 10,000 tao ang nagtipon sa plaza, ngunit hindi naman ito gaanong siksikan. Tahimik ang kapaligiran, ang ilan ay nakinig ng may kagalakan, ang iba naman ay may kalituhan, ang ilan ay nawalan ng malay habang nakikinig. Siyempre, paminsan-minsan ay umaalis ang mga tao, habang ang iba ay pumapasok, at iba pa. Sa kaibuturan nito, ang santuwaryong ito ay nagpapahintulot ng malayang pagpasok at paglabas. Ang mga tao ay pumupunta kung kailan nila gusto at umaalis kung kailan nila gusto. Nakinig si Yusef ng kalahating araw bago niya naramdaman na parang tinutubuan na ng kalyo ang kanyang mga tainga. Palagi ang binanggit ni Broderick Hopkins ang imahe ng pagbuka ng langit at lupa, at malinaw itong inilarawan, na parang sinasadyang inilulubog ang mga tao sa ganoong uri ng senaryo. Ngunit pagdating sa mga pamamaraan ng Taoismo o mga kasanayang banal, wala siyang binanggit kahit isang salita tungkol sa mga iyon. Alam ni Yusef na ang mga lektor na ito ay hindi kasing mapagkalinga gaya ng inaakala nila. May kasabihan, kung ituturo mo sa apprentice ang lahat ng iyong kasanayan, magugutom ang maestro. Kung matutunan ng isang apprentice ang lahat ng kakayahan ng maestro, mawawalan ng halaga ang maestro. Habang nagtitiis at nagtiyaga, nakinig pa rin si Yusef ng 2 oras. Sa wakas, oras na para sa sesyon ng tanong-sagot. Kasama sa bawat lektura ang isang bahagi ng Q&A, ngunit mayroon lamang 3 pagkakataon para magtanong. 3 individual ang pipiliin mula sa karamihan, papayag ang magtanong ng anumang nais nila, at ang ninunong tao ang mag-aalok ng mga solusyon, gagabayan sila sa kanilang labirinto. Sige, oras na ng tanong, sabi ng paraon ng 8 dakilang pamilya habang tumatayo, bilang punong abala. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay sabik na nagtaas ng kanilang mga kamay. Total, ang pagtanggap ng direktang sagot mula sa ninunong tao ay maaaring lubos na makatulong sa buhay ng isang tao. Hindi itinaas ni Yusef ang kanyang kamay, wala siyang ideya kung ano ang itatanong. Malamig na sinuri ng paraon ang 10,000 tao sa karamihan, sandali pa niyang sinulyapan si Yusef, bago tuluyang itinuro ang isang babae. Ang babaeng ito ay lumabas na nasa Sky Monarch Realm. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Ngunit dahil sa kanyang antas ng cultivation, malinaw na isa siya sa mga sinaunang banal na nilalang mula sa sinaunang panahon. Ninuno ni Broderick Hopkins tao, maaari ko bang itanong kung tumatanggap ka pa rin ng mga disipulo? Kung gayon, ano ang mga kwalifikasyon? Tanong ng babae. Hahaha, tawa ng tawa si Broderick Hopkins nang marinig ang tanong niya. Siyempre, kukuha pa rin ako ng mga disipulo. Kung tungkol naman sa kung ano ang magiging kwalifikasyon ng isang tao. Sandaling nag-isip ang tao ancestor bago sumagot, kailangan mong matugunan ang kahit isang kondisyon. Tulungan mo akong makahanap ng 100 merit stones, na kilala rin bilang heavenly patching stones. Ano? 100 heavenly patching stones. Nang marinig ito, hindi napigilan ng lahat ang pagsinghap sa gulat. Ang mga heavenly patching stones ay napakabihirang, ang pagkolekta ng 100 bato ay magiging isang pambihirang hamon. Napataas ang kilay ni Yusef sa sandaling ito. Ang mga merit stone ba ay ang mga heavenly patching stone? Kailangan din ba ng tao ancestor na ito ng mga heavenly patching stone? Sige, punta na tayo sa pangalawang tanong. Mabilis na sinuri muli ng paraon ang karamihan, at pumili ng isa pang binata, ang isang ito ay nasa Divine Lord Realm. Sa mundo ngayon, ang Divine Lord Realm ay itinuturing na isang maliit na antas lamang,
kaya't ang binata na ito ay isa lamang maliit na figurine na hindi gaanong kilala. Kinakabahan siyang tumayo. Hindi mo kailangang kabahan. Dahan-dahanin mo ang pagtalakay sa tanong mo, sabi ni Broderick Hopkins nang may matigang ngiti. Tao, 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 nauutol na sabi ng binata, hindi niya mabuo ang kanyang sasabihin. Bumantong hininga si Broderick Hopkins na may mapait na ngiti ngunit matigang naghintay na kumalma siya. Ninuno ni tao, nakatatanda, ako, tinatanong kita, mayroon bang ibang kaharian na higit pa sa kaharian ng ninuno ni tao? Oh, nang marinig ang tanong ng binata, nakinig ang lahat. Kilalang-kilala na ang ninunong tao ang kumakatawan sa tugatog ng pag-iral, dahil wala pang mas malakas na nilalang na lumitaw. At higit pa sa ninunong tao. Posible ba ang isang bagay na mas dakila pa? Dumilim ang mukha ni Broderick Hopkins, nanliit ang mga mata. Nasa God realm ka lang, hindi kahit sa heavenly realm. Napaaga pa ang pagtatanong ng ganyan ngayon. Susunod, tumanggi siyang sumagot. Nahihiyang umupo ang binata, hindi naglakas loob na magpakita ng anumang sama ng loob. Aalis na ako, bigla. Bago pa man matawag ni Broderick Hopkins ang susunod na tao, at bago pa man makapag-react ang host na si Pharaoh, biglang tumayo si Yusuf Zoc. Ang kanyang napakalaki at matayog na figurine na halos 2.34 metro ang taas ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nakapalibot na tao. Sandali na nagulat ang paraon, at galit na itinuro si Yusuf. Umupo ka, tumahimik ka. Ngunit tumanggi si Yusuf. Sa halip, malakas niyang ipinahayag, nais kong maging disipulo mo, ninunong tao, ngunit wala akong anumang heavenly patching stones. Pakiusap, ninunong tao, gabayan mo ako, saan ko sila mahahanap? Kapag natipon ko na sila, iaalay ko silang lahat sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1514 ang paglalakbay upang maghanap ng mga ninuno. Gusto kong maging disipulo mo, ninunong daw, pero wala akong bato ng langit. Gabayan mo ako, saan ko ito mahahanap? Hahanapin ko ito, at kapag nahanap ko na, lahat sila ay magiging iyo. Malakas ang boses ni Yusuf Zoc, ang kanyang paos na tono ay tila matapang at magulo. Maging ang paraon ay hindi niya pinansin. Bagamat tila pabaya si Yusuf, isa siyang matalinong tao, ang kanyang mga sinabi ay ginawa sa paraang hindi makakasakit ng damdamin ni Newman. Ang pagnanais na maging isang disipulo at ang pag-alok na hanapin ang heavenly patching stone, paano naman magiging mali iyon? Kaya naman, sa kabila ng galit ng paraon, kinailangan niyang hintayin ang tugon ni Broderick Hopkins, ang ninunong daw. Ha. Gaya ng inaasahan, humagalpak ng malakas na tawa si Broderick Hopkins. Isa siyang daw ancestor, paano siya magagalit kapag nakikitungo sa maliliit na karakter na ito? Ang ganitong pag-uugali ay magmumukha siyang maliit. Mabait ka sa kapwa, at naaaliw ako sa iyong sinseridad. Tumanggaw si Broderick Hopkins bilang pagsang-ayon, habang sumulyap din kay Yusuf Zoc ng may matalas na tingin. Kakatwa, hindi niya masukat ang antas ng cultivation ni Yusuf. Kinukultiba mo ba ang katawan? Matapos ang tahimik na panonood ng ilang sandali, biglang nagtanong si Broderick Hopkins. Oo, sumagot si Yusuf Zoc sa mahinang boses, sinasanay ko ang aking mga kalamnan at pisikal na katawan. Kung gayon, saang larangan ka na ngayon? Tanong ni Broderick Hopkins nang may banayad ng ngiti. Agad na natigilan si Yusuf Zoc. Ang body cultivation ay may katumbas na mga realm, katulad ng pag-cultivate sa Diyos, ngunit walang naiintindihan si Yusuf Zoc tungkol sa mga ito. Gayunpaman, kahit hindi niya alam, maaari pa rin siyang magloko, kaya't walang pakialam niyang ipinagmalaki. Una kong sinipsip ang liwanag ng bituin sa aking katawan, pagkatapos ay sinipsip ang mahahalagang chi, at kalaunan ay sinipsip ang iba't ibang kapangyarihan. Ngayon, naabot ko na ang Heavenly King Realm sa body cultivation. Kinumbinsi ni Yusuf ang kanyang sarili na dapat ay lampas na siya sa Heavenly Master Realm at katumbas ng Heavenly King Realm. Hindi nagpakita ng anumang hinala si Broderick Hopkins, nagpahayag lamang ng bahagyang kuryosidad. Dapat mapagtanto ng isang tao na, pagkatapos magsama-sama ang siyam na kaharian, lahat ng uri ng mga tagapagsaka ay nagtipon-tipon, yaong mga naglilinang ng katawan, kaluluwa, buto, banal, mga bituin, at marami pang iba. Halimbawa,
Ang dakilang Diyos na si Yi ay hindi naglilinang ng Diyos kundi, sa halip, ng mga bituin. Maraming sinaunang dakilang Diyos ang nagsanay din gamit ang iba pang mga Dharma gates. Gayunpaman, ang mga ganitong individual ay medyo bihira. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Broderick Hopkins, 3 buwan mula ngayon, ang Eternal Life Realm ay magsasagawa ng paglalakbay sa paghahanap ng mga ninuno. Lahat tayo ng mga Dao Ancestors ay magsasama-sama upang buksan ang space-time door at magpadala ng isang grupo ng mga tao sa isang bituin sa loob ng mortal na eroplano. Sa bituin na iyon ay matatagpuan ang isang mahiwagang domain, kung saan sagana ang mga mahiwagang kayamanan, mga bihirang artifact, at maging ang Heavenly Patching Stone. Sa oras na iyon, maaari kang magparehistro, ngunit kung mapipili ka ay depende sa iyong kapalaran. Ano? Isang mahiwagang domain. Pintuan ng space-time. Naghahanap ng paglalakbay ng mga ninuno. Nang marinig ang mga salita ni Broderick Hopkins, lahat ng iba pang naruroon ay namangha, at nasa sabik. Kakagawa lang ng desisyong ito, at naniniwala akong kakalat ang balita sa buong Eternal Life Realm bukas. Ang lugar ng pagpaparehistro ay matatagpuan sa gitnang rehiyon sa loob ng Floating City. Malalaman mo ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat kapag nakarehistro na. Dao Ancestor, bakit hindi mo na lang ako tulungan magparehistro? Hilahin mo ako. Walang hiyang pagmamakaawa ni Yusuf Zoc, na may nakakatawang ekspresyon. Tumawa si Broderick Hopkins at umiling. Sino mang mapili ay nakasalalay ng lubos sa kanilang kapalaran, ganito rin kahit sa aking mga personal na disipulo. Kailangan nilang magparehistro at sumailalim sa pagpili tulad ng iba. Sige, salamat, Dao Ancestor. Magpaparehistro na ako. Ikinuyom ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kamay kay Broderick Hopkins bilang pagsaludo at naglakad palayo. Ang iba pang naruroon ay tumayo rin, yumoko kay Broderick Hopkins, at dali-daling umalis. Ang pagpunta sa mahiwagang domain, isang domain na sagana sa mga mahiwagang kayamanan, mga bihirang artifact, at ang Heavenly Patching Stone, na binuksan ng lahat ng Dao Ancestors na nagtutulungan sa pamamagitan ng space-time door, ay malinaw na nangangako ng napakalaking kayamanan. Kung hindi, ang mga Dao Ancestors na ito ay hindi mag-aabalang magsikap ng ganito. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tagapakinig sa dojo, naiwan na lamang ang 8 dakilang ninuno at ang 8 dakilang pinuno ng angkan. Sa oras na ito, mahinahong sinabi ni Broderick Hopkins, ang paglalakbay na ito para sa paghahanap ng mga ninuno ay isang pambihirang pagkakataon. Hindi lamang magkakaroon ng mga kayamanan, kundi magiging kapaki-pakinabang din ito para sa iyo, at mayroon pang pagkakataon para makamit mo ang mga titulong emperador o santo sa nasasakupan. Bagamat 8 lang kayo sa ilalim ng aking pagtuturo, wala pa sa inyo ang nakapasok sa Emperor Realm. Kaya, sa mga Dao Ancestors, wala akong tiwala sa sarili. Huwag ninyo akong biguan. Dadalhin natin ang karangalan sa ninunong Dao. Sabay-sabay na lumuhad ang 8 dakilang ninuno at 8 dakilang pinuno ng angkan, at isinisigaw ang kanilang pangako. Mabuti, kapag nasa loob ka na ng domain, may 3 bagay na dapat mong hanapin. Patuloy ni Broderick Hopkins. Una ay ang Merit Stone, na mahalaga sa akin at nakatali sa iyong mga kapalaran sa hinaharap. Pangalawa ay ang mga labi ng Diyos ng Higanteng Espiritu. Nang mamatay ang Diyos ng Higanteng Espiritu at maglaho ang kanyang Dao, ang kanyang katawan ay nahati sa 9 na piraso, ang ulo, mga braso, mga binti, katawan, puso, at mga mata. Hindi bababa sa 1 piraso ang nananatili sa nasasakupan. Napakalaki ng laki ng Diyos ng Higanteng Espiritu at dapat ay madaling mahanap. Kung hindi mo may galaw o makuha ang piraso, kunin mo na lang ang asensya nito. Siyempre, maaaring may mga entry sa antas ng emperador, kaya dapat kang kumilos ng may lubos na pag-iingat. Ang ikatlong mandatoryong bagay ay ang Merit Do, sabi ni Broderick Hopkins. Ang Merit Do ay isang makalangit na hamog sa likidong anyo, napakahirap kolektahin at iimbak. Ang paraan ng pagkolekta nito ay kakaiba, kailangan mong gamitin ang iyong Essence Blood bilang gabay, manalangin sa langit sa hating gabi sa loob ng domain, at tipunin ito gamit ang mga dahon ng Wuxiang Reed. Panghuli, dapat itong iimbak sa isang universe bottle. Mayroon akong isa rito, na maaaring maglaman ng 10 patak, 10 lang ang kailangan mong kolektahin.
Ang pagkolekta ng hamog ay lubhang nakakapagod sa kaluluwa. Naiintindihan ko, sabay-sabay na tugon ng grupo. Bukod pa rito, ang bawat Dao Ancestor ay may 9 puwang para sa exemption testing. Magtatalaga ako ng 8 puwang para sa kanila, itinuro ni Broderick Hopkins si Jordan Berger at ang iba pang mga pinuno ng angkan. Maaari na ninyong piliin kung sino ang huli. Ang dahilan ng paglalaan ng 8 pwesto ay dahil ang mga individual na ito ay nakarating lamang sa Heavenly King Realm. Kung sasailalim sa mga pagsusulit habang nagpaparehistro, maaaring hindi sila maging kwalipikado. Ang pagbibigay sa kanila ng exemption ay nag-alis sa panganib na ito. Sa kabilang banda, ang mga cultivator ng Saint Realm ay madaling makapasa sa mga pagsusulit. Kailangan ko nang umalis. Kakaiba nga, may isang taong misteryosong nakamit ang antas ng Dao Ancestor, nagpakita ng kapangyarihan ng Merito, at nagtatag ng isang dojo. Mahinang bulong ni Broderick Hopkins bago tuluyang naglaho. Kuwit, sinimulan ni Yusuf Zoc ang kanyang paglalakbay patungo sa gitnang rehiyon. Malaki ang naging pakinabang sa kanya ng Heavenly Patching Stone, dahil 25 sa kanyang blood beads ang nanatiling hindi nabubuksan. Ang pinakaninanais niya ay ang mabuksan ang lahat ng kanyang blood beads. Naunawaan ni Yusuf na kung magtatagumpay siya sa pagbukas ng lahat ng blood beads, malalampasan niya ang lahat. Ngayon, dahil alam niyang ang mahiwagang nasasakupan ay may hawak ng Heavenly Patching Stone, isinumpa niyang isugal ang lahat para makuha ito. Kuwit. Samantala, sa silangang rehiyon ng Eternal Life Realm, na nasa loob ng Yuanbao Mountain Range, ay isang lokasyon na, isang araw na ang nakalipas, ay walang iba kundi tigang na lupain. Ngunit, sa loob lamang ng isang araw, ito ay naging isang kaakit-akit na paraiso ng malilinaw na bundok, umaagos na mga sapa, mga kakaibang tulay, at payapang tubig, isang malalangit na kaharian. Ang lugar na ito ay itinatag bilang isang dojo, ang Pure Dojo. Ang dojo ay nagtatampok ng mga pavilion at tore, malapanaginip na mga hamog, malalawak na mga patio, walang katapusang mga palasyo, berdeng mga inukit na bato, at marami pang iba, malalaki at kahanga-hanga ang laki. Ito ang dojo ni Pure, at kung bakit naitayo ang isang pambihirang lugar sa loob lamang ng isang araw, ito ay dahil si Pure mismo ay naging isang ninuno ng Dao. Hawak ng mga ninuno ng Dao ang kapangyarihan ng Merito, na hindi lamang may kakayahang magkaloob ng Merito sa iba kundi mayroon ding banal na kahusayan, na nagpapahintulot sa kanila na ilipat ang mga bundok, ilipat ang direksyon ng mga ilog, at lumikha ng mga artifact. Tulad ni Yusuf Zoc sa dagat na asol at langit na may ulap, nang iwinagayway ni Pure ang kanyang malapad na manggas, lahat ng higanteng puno sa mga bundok ay natamba. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Merito at ng kapangyarihan ng banal na kamalayan, walang kahirap-hirap na binago ni Pure ang mga ito tungo sa mga maringal na palasyo, malalawak na patio, tulay, at tahimik na mga batis. Gamit ang kanilang telekinesis, minamanipula ng mga ninunong Dao ang lahat ng bagay, binibigyang hugis ang Merito. Bagamat hindi pa sila nakakalikha ng mga bagay mula sa manipis na hangin o nakakapagbago ng bato tungo sa ginto, madali nilang nahuhubog ang tanawin at nakapagtayo ng mga gusali gamit ang kanilang telekinesis. Matapos makumplito ang dojo ng Yuanbao Mountain, ang mga unang bisita nito ay karamihan sa mga ninuno ng Dao mula sa Eternal Life Realm. Tungkol naman sa kanilang layunin, may ilang hula si Pure, ito ay maaaring hamanin siya o suriin ang kanyang mga kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1515 lumulutang na lungsod. Malawak at kahanga-hanga ang Pure Dojo, ngunit sa loob ng buong dojo, o sa halip ay ang buong hanay ng kabundukan, ang Pure lamang ang nakatira dito. Walang mga disipulo, walang mga batang alipin, walang mga tagapaglingkod o alipin. Nakaupo si Pure sa mataas na plataporma ng ulap ng dojo, malamig na pinagmamasdan ang pagdating ng bawat Dao Ancestor mula sa iba't ibang paksayon. Sa mga ninunong Dao na ito, ang ilan ay lubos na sikat, tulad ni Bryden Vance Dao Ancestor, na ang mga kakayahan ay maalamat. Sinasabing naunawaan niya ang mga misteryo ng langit at lupa, gamit ang mga banal na kasanayan na patuloy na nagbabago, isa sa mga pinakakakilakilabot sa lahat ng mga ninunong Dao. Nariyan din ang Yin Lady Dao Ancestor, ang Three Puritized Dao Ancestor, at iba pa. Kabilang sa mga ito, mayroong mga ranggo at isang hirarkiya.
Halimbawa, ang Great Black Heavenly Demon ay isang bagong akyat na Dao Ancestor, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamahina sa impluwensya at maging sa cultivation level sa lahat ng Dao Ancestors. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga ninuno ng Dao ay umiikot sa merito, mas mataas ang merito ng isang tao, mas malakas ang isa. Sa Peer Dojo ng rehiyon ng Yuanbao Mountain, nagtipon-tipon ang 3 Puritized Dao Ancestor, Yin Lady Dao Ancestor, Great Black Heavenly Demon, at iba pa. Hindi nagsikap si Peer na tumayo at batiin sila. Hindi niya sila sinalubong ng may ngiti, sa halip ay nagpakita siya ng malamig na kawalang bahala at uhaw sa dugong aura. Siya ay kabilang sa lahi ng dugo, isang nilalang na puno ng malisya at kadiliman. Siyempre, sa gitna ng madugong kapaligiran, kumikinang ang iba't ibang kulay ng enerhiya sa paligid niya, isang marka ng kanyang ranggo bilang isang Dao Ancestor. Peer, umakyat ka na ba bilang isang ninuno ng Dao? Ang dakilang itim na demonyo sa langit ang unang nagsalita. Kilala niya si Peer, at nakasalamuhan na niya ito noon. Si Peer ay dating kabilang sa lahi ng ninuno ng puso Dao, isang koneksyon na nababalitang napakalapit, kaya't may plano ang ninuno ng puso Dao na magkaanak sa kanya. Gayunpaman, ang dakilang itim na demonyo sa langit ay hindi kailanman nag-abalang makipag-usap kay Peer. Noong panahong iyon, si Peer ay hindi itinuring na karapat-dapat na makipag-usap sa kanya. Pero ngayon, sa isang kisap mata, si Peer ay umangat sa ranggo ng Dao Ancestor, kapantay niya. Dakilang itim na demonyo sa langit, napakaganda ng tiyempo mo. Ako, si Dao Ancestor Peer, ay may hinihingi sa iyo. Diretsyong sabi ni Peer sa kanya, matalim ang tingin habang sinasabing, ibigay mo sa akin ang lola ng puso. Hey, hindi ba't kayong dalawa ay mga kasamang Dao? Kung papayag siya, hindi ako makikialam. Malamig na ngumisi ang dakilang itim na demonyo sa langit. Naintindihan niya ang motibo ni Peer, ito ay walang iba kundi ang pagnanais na patayin ang isang matandang paniki. Para kay Peer, ang pagkakaroon ng lola sa puso ay isang walang hanggang kahihiyan. Hahanapin ko siya agad. Malamig na buntong hininga ni Peer, pagkatapos ay itinoon ang tingin sa iba pang mga Dao Ancestors na naroon at ipinahayag, dahil nandito na kayong lahat, maupo kayo. Hindi na kailangan yan. Humakbang paarap si Bryden Vance Dao Ancestor, bahagyang ikinakaway ang kanyang kamay habang sinasabing, dahil nakamit na ng Dao Friend Peer ang merit completion, natural lang na malugod ka naming tinatanggap sa aming hanay. Pero bilang isang Dao Ancestor, kailangan mo pa ring ipaliwanag kung paano mo nakamit ang merit completion. Ang pagiging ganap na may merito ang siyang pangunahing katangian ng pagiging isang Dao Ancestor. Ang dakilang itim na demonyo sa langit ay nakamit ang pagkumpleto ng merito sa pamamagitan ng pangunguna sa mga Diyos at demonyo sa pagpino ng siyam na tore, pagsasama-sama ng siyam na kaharian sa Eternal Life Realm, ganyan ang kanyang merito, at sa gayon ay umakyat siya bilang isang Dao Ancestor. Kung tungkol naman kay Peer, wala pa ni isa sa kanila ang nakarinig tungkol sa kanya noon. Kaya paano siya, bigla na lang, nakamit ang merito completion. Hindi sinasadyang nakalunok ako ng bato, at, ayon, narito na ako. Haha, kakaiba ang tawa ni Peer. Kumunot ng mariin ang noo ni na Bryden Vance Dao Ancestor at ng iba pang Dao Ancestors, halatang nahalata ng lahat na walang katuturan si Peer. Medyo walang kwentang paliwanag iyan, komento ng Yin Lady Dao Ancestor. Oh, paano ko ba ipapaliwanag para maging interesante? Biglang tumayo si Peer. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mali siya habang sumasagot, umakyat na ako bilang isang Dao Ancestor, at lahat kayo ay pumupunta rito hindi para batiin ako kundi para tanungin ako. May utang ba ako sa inyo ng paliwanag? Sinusubukan mo ba akong takutin? Malamig na pang-uuyam ni Yin Lady Dao Ancestor. Sa tingin mo ba ang pagiging isang Dao Ancestor ay nagpapahirap sa iyo? Hayaan mong ipaalam ko sa iyo, ang mga Dao Ancestors ay nireranggo sa 4 na grado, at ikaw ay isa lamang mababang antas ng Dao Ancestor, ang pinakamababang antas. Maniwala ka sa akin, kaya kitang durugan agad sa isang iglap sa isang pitik lang ng aking kamay. Hahaha, tumawa muli si Peer ng madilim, paulit-ulit na tumatango habang sinasabing, naniniwala ako sa iyo, buong puso akong naniniwala sa iyo. Lahat kayong mga ninuno ng Dao, kasama na ang dakilang itim na demonyo sa langit, ay maaaring talunin ako, wala akong laban sa inyo.
Kung gayon, paano ka naglakas loob na maging mayabang? Galit na sigaw ng Yin Lady daw ancestor. Wala akong mga anak, kamag-anak, disipulo, o kaakibat. Talagang may kakayahan kang talunin ako, pero kung pipiliin kong tumakas, hindi magiging madali para sa iyo na patayin ako, hindi ba? Pagtakas. Anong biro? Tumawa ng may pang-uyam si Yin Lady daw ancestor, at umiling ang iba pang mga daw ancestors. Ang reputasyon ay pinakamahalaga para sa mga daw ancestors, kung wala ito, sino ang magrerespeto sa kanila? Totoo, kung mananatili ako at lalaban, tiyak na matatalo ako. Ngunit huwag mong kalimutan ito, kung hindi mo ako mapapatay, maaari kong patayin ang buong pamilya mo, patayin ang lahat ng iyong mga disipulo, lipulin ang bawat isa sa iyong mga mangangaral, at lipulin ang lahat ng iyong minamahal. Kaya huwag mo akong guluhin. Yin Lady daw ancestor, huwag mo rin akong guluhin. Alam kong wala akong laban sa iyo, pero kaya ko pa ring patayin ang Yuan Ying mo. Ang Yuan Ying na iyon, siya ba ay iyong disipulo o ang iyong anak sa labas? Dinilaan ni Pierre ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay nakasimangot at uhaw sa dugo. Naging malamig ang ekspresyon ng Yin Lady daw ancestor, at ang kanyang intensyong pumatay ay biglang sumiklab. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Pierre, kaya hanggat hindi mo ako ginagalit, hindi rin kita gagamutan. Ang pagbabante sa buhay ng iyong mga disipulo at pamilya, ito ang aking paraan upang mabuhay. Ako ang pinakamababang uri ng ninunong daw, walang duda, ngunit kahit ang pinakamababang uri ng ninunong daw ay hindi dapat paglaruan. Ang hangad ko lang ay magtayo ng sarili kong dojo at ipangaral ang sarili kong daw. Sige, wala sa amin ang pumipigil sa iyo na ipangaral ang iyong daw. Pero gusto kong itanong, gusto mo bang sumali sa aming Daw Ancestor Alliance? Nagsalita ang tatlong Purity Daw Ancestor, nakangiti ng mabait kay Pierre, na parang wala itong kinikimkim na sama ng loob laban dito. Alyansa ng mga ninuno ng Daw. Ano ang mga kinakailangan para makasali? Ano ang gagawin pagkatapos sumali? Lahat ba ng mga ninuno ng Daw ay miyembro ng alyansang ito? Tanong ni Pierre na may kuryosidad. Ang dami mong tanong, pero kaya ko namang sagutin isa-isa. Nagsasalita pa lang ang Three Puritized daw ancestor nang biglang pumutol si Yin Lady daw ancestor, ayaw ko siyang sumali. Tinatanggihan ko rin. Tinatanggihan ko rin. Kuwit. Maraming ninuno ng daw ang hayagang nagpahayag ng kanilang pagtutol, hindi pinansin ang presensya ni Pierre at hindi siya binigyan ng mukha. Sandali ang natigilan si Pierre, at maging ang Three Puritized daw ancestor ay sandaling natigilan bago umiling. Sige, tapos na ang lahat. Dahil doon, bigla siyang nawalan ng malay at naglaho sa ere. Malamig na single ni Yin Lady daw ancestor bago tuluyang naglaho. Hindi na rin nag-abalang bumati kay Pierre ang ibang mga ninuno ng daw, isa-isa silang nagpalit ng anyo at naglaho ng walang bakas. P**********. Nang makitang paalis na ang lahat ng mga ninuno ng daw, nagmura si Pierre, galit na galit dahil sa lantaran nilang pagtatakwil. Ano bang kalokohan itong Daw Ancestor Alliance na ito? Wala akong pakialam. Teka lang, kapag lumakas na ang amo ko, magiging aso na lang kayong lahat. Nakangising sabi ni Pierre sa sarili. Kuwit. Samantala, nanatiling walang kaalam-alam si Yusuf Zok sa mga pangyayaring nagaganap sa bundok Yuanbao. Sa sandaling ito, papalapit na siya sa lumulutang na lungsod sa gitnang rehiyon. Ang gitnang rehiyon ng Eternal Life Realm ay kontrolado ng isang nilalang na kilala bilang Benberry Daw Ancestor, isang maalamat na figure na sinasabing kabilang sa mga kataas-taasang Daw Ancestors. Nireranggo ang mga ninuno ng Daw, at pinaniniwalaang si Benberry ang may pinakamataas na grado. Ang napakalaki, matayog, at parang bakal na lumulutang na lungsod na iyon ay isa sa mga mahiwagang kayamanan ng ninuno ng Daw ni Benberry, isang pinalaking artifact na nasa anyo ng isang lungsod. Sa asensya, ang lumulutang na lungsod ay isang dimensyon na nasa bulsa, na nakatayo ng mataas sa gitnang rehiyon. Mula sa malayong tuktok ng bundok, pinagmasdan ni Yusuf Zok ang lumulutang na lungsod, nang biglang, mahigit 20 guhit ng iba't ibang kulay ng liwanag ang mabilis na sumilay sa kalangitan at naglaho patungo sa lumulutang na lungsod. Iniisip ko kung matutuklasan ba ng Panginoon ng lumulutang na lungsod, ni Benberry Daw Ancestor, na taglay ko ang puso ng higanteng espiritu.
Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matalim habang bumubulong, anuman ang mangyari, sulit ang panganib. Ang Heavenly Patching Stone, dapat ay akin ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1516 ang mga unang dumating. Ang lumulutang na lungsod ay isang kayamanan sa espasyo. Ang buong lungsod ay konektado bilang isa, ang 4 na pintuan nito ay bukas araw at gabi, walang mga gwardya o kinakailangan sa pagpasok. Ito ay dahil ang lungsod ay hindi nangangailangan ng mga gwardya. Ito ang Dawfield ni Ben Berry, ang dakilang guro. Si Ben Berry ay isang nilalang na hiwalay sa mga makamundong gawain. Sa lahat ng mga dakilang master, siya ay nasa nangungunang 5, hindi una o nasa nangungunang 3. Bagamat siya ay napakalakas at may kakayahang itatag ang kanyang Dawfield sa gitnang rehiyon, hindi siya ang pinakamalakas sa mga dakilang master. Maayos na nakapasok si Yusuf Zoc sa lungsod nang hindi nararamdaman ang anumang banal na kamalayan na sumusubok sa kanya. Ang lungsod ay hindi pangkaraniwang masigla, lahat ng mga gusali ay magkakapareho, at ang mga kalye ay puno ng buhay. Sa pinakasentro ng Floating City ay nakatayo ang Dawfield ni Ben Berry. Ang Dawfield na ito ay isang napakalaking plaza, at sa tapat nito ay isang 3 palapag na tindahan. Ang tindahang ito ang nagsilbing lugar ng pagpaparehistro para sa ekspedisyon sa panlabas na nasasakupan pagkalipas ng 3 buwan. Pagdating ni Yusuf sa tindahan, natuklasan niya ang isang pila sa labas na umaabot ng malalim sa loob ng plaza, 2 hanay, na halos umabot sa 10,000. 10,000 ang nakapila. Gaano katagal ito? Natigilan si Yusuf. Sus Mariosep, ang pag-sign up pa lang ay maaaring abutin ng ilang araw. Habang hindi siya sigurado sa gagawin, biglang may kaguluhang sumiklab sa unahan ng pila. Ilang sandali pa, isang figure ang pumailang lang sa langit, sumisigaw ng isang salita, tumahimik. Ang nag-uutos na boses ay naging dahilan upang tumangala ang lahat sa langit. Ito ang puting emperador. Whoosh! Nagulat ang mga tao nang makita ang lalaking nakatayo sa ere. Ang puting emperador. Ang maalamat at karismatikong dakilang emperador, disipulo ni Ben Berry na dakilang guro. Naningkit ang mga mata ni Yusuf. Ilang taon na ang nakalilipas, inilantad ng puting emperador ang kanyang tunay na pagkakakilanlan gamit lamang ang isang salamin. Ang lalaking ito ay lubhang mapanganib. Hindi inaasahan ni Yusuf na ang pinagmulan ng puting emperador ay magiging ganito kahalaga, gaya ng disipulo ng maituturing na pinakakakilakilabot na dakilang guro. Nang masiguro ng White Emperor ang ganap na katahimikan sa ibaba, sumigaw siya ng malakas, dahil sa napakaraming bilang ng mga rehistrado, binago ang proseso ng pagpaparehistro. Lahat, nakarehistro na o hindi pa, ay agad na tumungo sa Thousand Layer Hill sa katimugang rehiyon. Pagdating ninyo sa paanan ng bundok, ipapamahagi ang mga name tag. Dapat kayong may hawak na name tag para makaakyat sa bundok. Ang unang 800 na makakarating sa tuktok ay magiging kwalipikado para sa ekspedisyon sa Outer Domain. Iyon lang, maaari na kayong umalis. Dahil doon, ang puting emperador ay nagpalit ng anyo bilang tumatakas na liwanag at agad na naglaho. Tumigil ang mga tao ng kalahating segundo bago biglang nagkagulo, sabay-sabay na sumugod patungo sa South City Gate. Gayunpaman, tumakbo si Yusuf patungo sa East City Gate. Dahil sa dami ng tao na dumadagsa sa South City Gate, tiyak na mapupuno ito at hindi naiiba sa pagpila. Kung dadaan siya sa paikat na ruta, malamang na mas mabilis siya. Bawal ang paglipad sa loob ng lungsod, ngunit pinahihintulutan ang paggalaw sa mababang altitude, nakahawig ng paglipad. Totoo nga, kakaunti lang ang tao sa East City Gate. Pagkalabas niya ng lungsod, biglang napagtanto ni Yusuf na wala siyang ideya kung saan matatagpuan ang Thousand Layer Hill. Kuya, isang tasa ng tsaa. Nagmadali si Yusuf papunta sa isang tindahan ng tsaa malapit sa gate at kumuha ng ilang spirit stones, at nagtanong, nasaan ang Thousand Layer Hill? Nasa timog ang Thousand Layer Hill. Patuloy ka lang sa paglipad patimog, iyon ang pinakamataas na bundok, sagot ng nagtitinda ng tsaa. Salamat. Sabay lagok ni Yusuf ng tsaa at saka hinigop ang hangin sa harap niya gamit ang 2 kamay, diretsyong humakbang papasok sa isang spatial portal. Pagpasok niya sa spatial portal, agad niyang pinaga niya ang lakas ng kanyang puso sa isang iglap. Whoosh!
Habang dumadagandong ang lakas ng tibok ng puso niya, nagliyab ang buong katawan niya sa lakas, na para bang tinurukan siya ng walang hanggang enerhiya. Ang bilis niya ay nakakagulat na kahit siya ay nagulat. Ha ha ha! Napatawa ng malakas si Yusef habang patuloy niyang hinahampas ang kawalan gamit ang kanyang mga kamay, napakabilis kumilos. Wala siyang ideya kung gaano kalayo ang Thousand Layer Hill, ngunit gumamit siya ng magkakasunod na spatial jumps para tahakin ang isang tuwid na linya ng landas. Pagkatapos ng kanyang ikapitong pagtalon, lumabas si Yusef mula sa isang spatial portal at agad na nakita ang isang matayog na bundok sa timog na direksyon. Ang tuktok nito ay tumusok sa kawalan, naglalaho sa paningin. Ito ba ang Thousand Layer Hill? Mas mabuting tingnan mo. Nagdesisyong huwag nang mag-teleport pa, siya ay naging isang guhit ng liwanag, lumilipad patungo sa paanan ng napakalaking tuktok. Ilang paghinga pa ang lumipas, lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang pavilion na bato sa paanan ng bundok. Nakasabit sa itaas nito ang isang pansamantalang plaque na may nakasulat na, pagpaparehistro sa ekspedisyon ng Outer Domain. 2 babae at 2 lalaki ang masayang nag-e-enjoy ng tsaa at prutas sa loob ng pavilion. Nang lumitaw si Yusef, agad siyang napansin ng 4 na individual at nagbulalas ng mahihinang bulalas ng pagkagulat. Natapos na. Sa katunayan, kakaanunsyo lang ng puting emperador ng bagong proseso at nawala na. Halos hindi pa ito ang tamang oras para uminom ng tsaa. May nandito na ba para magparehistro? Maaari kayang nandito lang siya sa malapit. Labis na nalito ang 4. Kung pagbabatayan ang oras, kahit ang isang eksperto sa Heavenly Emperor ay hindi makakapaglakbay ng ganito kabilis mula sa Floating City. Mahalagang tandaan na ang Thousand Layer Hill ay hindi mabilang na bilyon-bilyong milya ang layo mula sa Floating City. Kahit ang pinakamabilis na Heavenly Emperor ay mangangailangan ng kahit kalahating oras para makarating, ngunit isang tasa pa lang ng tsaa ang lumipas. Buong kumpiyansang lumapit si Yusef, hindi pinansin ang gulat na ekspresyon ng grupo. Ikinuyom ang kanyang mga kamao, at nagsalita sa isang malakas na boses, dito ang lugar para magparehistro para sa Outer Domain, di ba? Irehistro mo ako. Saan ka nang galing? Tanong ng isang madreng taoista. Bahagyang tumigil si Yusef, saka ngumiti habang sumasagot, nangunguha ako ng mga halamang gamot malapit lang. Sabi ng asawa ko, na nasa Floating City, may registration dito at sinabihan niya akong bilasin ito. Alam ni Yusef na kahanga-hanga ang kanyang bilis, malamang na nalampasan nito kahit ang pinakamabilis na Heavenly Emperor. Kailangan niya ng dahilan para mapagtakpan ang kanyang mga ginagawa. Iyon na nga ang paliwanag. Natatawang sabi ng grupo, tinanggap ang paliwanag niya. Lahat silang 4 ay nasa antas ng emperador, pansamantalang nakatala upang pamahalaan ang mga rehistrasyon. Ano ang pangalan mo? Tanong ng isa sa mga lalaki, habang inilalabas ang isang blankong kahoy na label. Archie Cortez. Bulalas ni Yusef ng isa na namang gawa-gawang pangalan. Archie, tearing the sky. Natigilan ang grupo, pagkatapos ay humagalpak ng tawa ang isang babae. Napaka-dominant ng pangalan mo. Body cultivator ka ba? Ano ang iyong kaharian? Kaharian ng hari sa langit, sagot ni Yusef. Ang lalaking may hawak na kahoy na tag ay may nakasulat na, Archie Cortez, bago ito itinapon kay Yusef. Dahil nandito ka na, umakyat ka na. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa tuktok ay magiging kwalipikado ka para sa ekspedisyon sa Outer Domain. Ang hindi pag-abot sa tuktok ay nangangahulugan na hindi ka kwalipikado. Tandaan, naglagay si Ben Berry ng restriction sa grabidad sa Thousand Layer Hill. Habang tumataas ang iyong pag-akyat, mas malaki ang grabidad. Mag-ingat, madalas ay hindi ito makakarating ang mga hari sa langit. Nakuha ko, salamat. Sandaling pinaglaruan ni Yusef ang kahoy na tag bago naglakad patungo sa daanan ng bundok. Kasabay nito, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Grabidad. Iyon ang pinakakaunting alalahanin niya. Noong nasa Heavenly Realm pa siya, sa Shepherd Village ng Burger Clan, pinag-isa niya ang mga sikretong artifact ng Time Sand at Gravity Gyroscope. Walang kapantay ang kanyang kahusayan sa mga batas ng grabidad. Habang nagsisimulang umakyat si Yusef, may kuryosidad na pinagmasdan ng 4 na kawani ang kanyang papalayong figure. Maaga siyang dumating, pero sayang naman. Oo nga,
Isang simpleng body cultivator ng Heavenly King Realm, maaaring halos hindi na niya maabot ang kalahati bago siya mabaygo. Oo, kayang durugan kahit ng grabidad ng gitnang bahagi kahit ang mga Sky Monarch. Sa pinakamabuting kalagayan, mararating niya ang gitnang punto. Pero kahanga-hanga ang bilis niya, parang tumatalon-talon paakyat ng bundok. Pinanood nila si Yusuf na umaakyat na parang isang maliksi na unggoy, lumulukso pasulong sa gitna ng grabidad ng bundok. Sa bawat pagtalon na umaabot ng 12-dosenang talampakan, siya ay nagmumukha ng isang makapangyarihang malaking unggoy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1517 tumalon siya muli. Whoosh! 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 Nang magsimulang umakyat si Yusuf Zok sa bundok na parang unggoy, na umaabot sa halos 1,000 metro, sunod-sunod na dumating ang mga taong ito. Ang mga taong ito, nang walang pagbubukod, ay mga master ng antas ng Heavenly Emperor, kabilang ang mga tulad ni na Green Cloud Heavenly Emperor, Jeremiah Colon, Ed Trujillo, kasalukuyang isang Heavenly Emperor, White Emperor, at Goddess Jade Yao, bukod sa iba pang kilalang dakilang emperador. Gayunpaman, pagdating nila, sabay silang natigilan dahil may nakita silang tumatalon pataas sa kalagitnaan ng bundok, isang hindi kapani-paniwalang tanawin para sa kanila. Pagbati sa lahat ng kapwa Dawista. 4 na miyembro ng staff ang yumuko sa Green Cloud Heavenly Emperor at sa iba pa habang binabati sila. Itinuro ni Green Cloud si Yusuf Zok at nagtanong, kumusta ang sitwasyon dito? Huwag kayong mag-alala, mga kapwa Dawista. Ang dahilan kung bakit nauna sa inyo ang taong ito ay dahil nangunguha siya ng mga halamang gamot sa kalapit na mga bundok. Nang matanggap ang balita, siya ang unang sumugod. Oh, nang marinig ang paliwanag, nakahinga ng maluwag ang mga Heavenly Emperor. Akala nila noong una ay may mas mabilis na makakakilos kaysa sa kanila. Sandali lang tayo, nakangiting mungkahi ng Green Cloud Heavenly Emperor. Kapag dumating na sina Jaden Macias, Archie Cortez, Ephraim Rocha, at ang iba pa, sabay na ba tayong aakyat? Haha, maganda yan. Tumawa ng malawak ang mga Heavenly Emperor, lubos na nauunawaan ang intensyon ni Green Cloud. Sa pagtitipon ng mga ninunong Dawist at pagsasama ng Nine Realms, maraming masters na nasa antas ng Heavenly Emperor ang lumitaw sa Eternal Life Realm. Nasira nito ang dating ranggo ng mga Heavenly Emperor, na nag-iwan ng kawalan ng katiyakan kung sino talaga ang pinakamalakas. Bagamat ang mga individual na ito ay may mga Dawist Masters bilang kanilang mga guro, hindi sila nangailangan ng mga espesyal na pribilehiyo o libreng pwesto. Sa halip, pinili nila ang pag-akyat sa bundok na ito upang suriin at muling ayusin ang kanilang mga ranggo sa mga emperador sa langit. Tunay nga, ang pag-akyat na ito ay magsisilbing pagsubok kung sino ang maaaring maging pinakamabilis, pangalawa sa pinakamabilis, at iba pa, na sa huli ay magpapatunay ng kanilang kahusayan sa usapin ng lakas. Ang mga figurang binanggit ni Green Cloud, sina Jaden Macias, Archie Cortez, at Ephraim Rocha, ay dating mga nangungunang dakilang emperador ng Longevity Heaven, na nakapasok kahit man lang sa nangungunang 10 ranggo. Ngunit ngayon, ang lakas ng lahat ay lumago ng malaki, at lahat sila ay halos nasa kaharian na ng mga Dawist ancestors. Nangangailangan ito ng panibagong yugto ng kompetisyon. Hahaha, narito na tayo. Isang elder na may puting balbas, isang lalaking may dalang kahoy na tungkod, at isa pa na nakasuot ng gininto ang dilaw na damit ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Ang elder na may puting balbas ay si Jaden Macias, ang tagapagdala ng tungkod ay si Archie Cortez, at ang lalaking nakasuot ng gininto ang dilaw na damit ay si Ephraim Rocha. Pagdating ng tatlong ito, sumunod ang iba pa. Isa sa kanila ay isang higanteng may itim na mukha, mahigit 4 na metro ang taas, may mga sungay ng toro at nguso na kahawig ng ilong ng toro. Kabilang sa kanila ay ang Heart Ancestor, Saint Master, at iba pa. Hey, samahan mo ako sa kasiyahan. Sabi ng lalaking may sungay na toro, isa sa 72 sinaunang Diyos ng demonyo na kilala bilang emperador ng demonyong toro. Whoosh! 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 Habang dumarating ang Bull Demon Emperor at Heart Ancestor, dumating din ang iba pang bahagi ng 72 sinaunang Diyos ng mga demonyo.
Ang sinaunang kaharian ay mayroong 72 Diyos ng demonyo at 72 dakilang Diyos, na pawang 144 sa kanila ay nagtipon sa paanan ng Thousand Layer Hill. Bakit parang may unggoy dyan sa taas? Ang bilis naman ng unggoy na yan. Nahijitin ba nito ang lahat sa atin? Haha, bakit hindi mo habulin? Saan ba nanggaling ang batang ito? Nang dumating ang mga sinaunang Diyos ng demonyo, nagsimula silang magdaldala ng maingay, na umani ng malamig na senggal mula sa Green Cloud Heavenly Emperor at iba pa. Sige, kung gayon, magkompetensya tayo at tingnan kung kaninong panig ang unang makakarating sa tuktok ng kanilang mga kababayan. Alamin natin kung sino ang nasa top 10 at kung ang ranggong iyon ay mas pabor sa mga Diyos o sa mga demonyo. Malamig na sabi ni Green Cloud Heavenly Emperor. Ano ang saysay ng napakaraming salita? Sumugod ka. Umungol ang Bull Demon Emperor, namamaga ang kanyang mga kalamnan habang mabilis na tumatakbo patungo sa bundok ng may walang kapantay na bilis. Ang iba pang mga Diyos at demonyo ay tumangging magpatalo, at tumalon pasulong upang habulin. Ibinigay ng lahat ang lahat, ito ang unang direktang paghaharap sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo simula ng pagsamahin nila ang mga dimensyon sa isang kaharian. Bagamat hindi ito isang labanan, ang sino mang unang makarating sa tuktok ay sumisimbolo ng mas malaking lakas. Ang pangkat na may mas maraming kinatawan sa nangungunang 10 ang siyang magpapatunay na sila ay nakahihigit. Ang 144 na Diyos at demonyo ay nahati sa iba't ibang antas habang umaakyat sa burol. Sa unang antas, ang mga kinatawan ng mga dakilang Diyos ay sina Green Cloud, Goddess Jade Yao, Jeremiah Colon, Jaden Macias, Archie Cortez, Ephraim Rocha, at White Emperor, kabilang sa mga Diyos ng demonyo ang Bull Demon Emperor, Saint Master, Heart Ancestor, Hairless Monkey, White Nine-Tails, Snow Demon, Blood Demon, Bone Demon, Soul Demon, at iba pa. Isang kabuoang 14 na pantay na hinati sa pagitan ng dalawang panig. Ang 14 na ito ay nagpakita ng pambihirang husay sa pag-akyat dahil bawat isa ay nagpakita ng kakaiba at banal na kasanayan. Kasabay nito, matagal nang napapansin ni Yusuf Zok ang mga ekspertong umaakyat sa bundok sa likuran niya. Nang mapagmasdan ang kanilang hindi kapani-paniwalang bilis, nag-alab ang kanyang mapagkompetensyang diwa, at habang tahimik niyang ginagamit ang lakas ng kanyang puso, biglang dumobol ang kanyang bilis sa bawat sunod-sunod na pagtalon. Tingnan mo yang maliit na magsasakang yan. Bumibilis ba siya? Imposible. May natitira pa ba siyang lakas? Haha, hintayin mo na lang na tumama siya sa gitnang bahagi. Iba talaga ang grabidad doon kumpara sa ibabang bahagi. Oo nga, babagal siya kapag narating na niya ang gitnang bahagi. Napansin din ni na Green Cloud Heavenly Emperor, Bull Demon Emperor, at iba pa ang pagbilis ng bilis ni Yusuf Zok. Naantig ang kanilang mga pusong mapagkompetensya, sila ay mga sinaunang nilalang, paano sila nalalampasan ng isang maliit na nilalang. Isa-isa, palihim nilang sinimulang ubusin ang kanilang enerhiya, at bumilis sa paghabol. Whoosh! Pagkalipas ng halos 10 minuto, sa wakas ay narating ni Yusuf Zok ang gitnang bahagi, ang kalagitnaan ng bundok. Pagdating niya, muntik na siyang bumagsak sa lupa dahil ang grabidad ng gitnang bahagi ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa ibabang bahagi, na tumatama sa kanya na parang isang napakalaking puwersa. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at muntik na siyang matamba. Hahaha, humagalpak ng tawa ang ilang staff sa ibaba. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na dumating ang mas maraming tao, mabilis na umaakyat sa bundok. Marami pang iba ang naging mausisa, sino ang umaakyat ng nauuna sa mga makapangyarihang Diyos at demonyo. Sino ang taong ito? Ang taong iyon ay nagngangalang Archie Cortez. Nauna siyang dumating, ngunit malapit na siyang maabyutin ng mga dakilang emperador. Ang pangalang Archie Cortez ay tahimik na napansin ng ilan. Pakiramdam ni Yusuf Zok ay parang nakulong ang buong katawan niya sa putikan, na pabuntong hininga siya na parang nabibigatan sa bigat ng hindi mabilang na matatayog na bundok. Ang grabidad ay mas mabigat kaysa sa pinagsamang puwersa ng 100 planeta. Hahaha, biglang umalangaw-ngaw ang malakas na tawanan, ito na ang unang baitang ng mga Diyos at demonyo, ilang metro na lang ang layo para makahabol. Bumulong si Yusuf Zok ng isang mura at nagpatuloy sa paghakbang pataas, ng paunti-unti. Whoosh! 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 Whoosh!
Maya-maya, 14 na Diyos at demonyo ang nakahabol sa kanya, at nakarating sa gitnang bahagi. Maging sila ay hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang pagyanig ng kanilang mga tuhod dahil sa matinding grabidad. Tumaas ang kilay ni Yusuf Zoc, tila hindi naman gaanong naiiba ang sitwasyon nila sa kanya. Hey, bata, kailangan mo ba ng tulong sa pag-akyat? Tumawa ng malakas si Bull Demon Emperor. Ahahaha, sige na nga, akin na ang unang pwesto. Tumawa ang mga Diyos at demonyo bago nagpatuloy, hindi na tumatalon kundi unti-unting naglalakad sa bigat. Sinuri ni Yusuf Zoc ang kanyang paligid, pinagmasdan sina Green Cloud, Jeremiah Colon, Heart Ancestor, Saint Master, at iba pa. Ang mga mukhang ito, ang mga individual na ito, alam niyang kailangan niya silang harapin sa hinaharap. Bakit? Dahil lahat sila ay mga kaaway. Tunay nga, lahat sila ay mga kalaban. Ang mga taong ito ang pumatay sa tapat na lingkod ng Diyos na higanteng espiritu. Sumumpa si Yusuf Zoc na ipaghihiganti siya. Sa paggunita sa malagim na tagpo ng isakripisyo ng lingkod ng Diyos ng higanteng espiritu ang kanyang sarili upang iligtas si Yusuf Zoc, muling nag-alab ang kanyang determinasyon. Naalala niya kung paano ang tribo ng higanteng espiritu, na higit sa lahat, ay humahawak sa langit at yumapak sa lupa, pinapakain ng asensya ng cosmos mismo. Muling nabuhay ang diwa ng pakikipaglaban ni Yusuf Zoc, at kumikirot ang kanyang puso habang iniisip ang lingkod ng higanteng espiritu. Bigla, ang puso ng higanteng espiritu ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang malaking kaibahan sa karaniwang bilis nito na isang tibok kada minuto, o kung minsan ay mas mabagal pa nitong mga nakaraang araw. Ngunit ngayon, dala ang mga saloobin ng paghihiganti, ang higanteng puso ng espiritu ay sumulpat, na nagbigay kay Yusuf Zoc ng isang napakalakas na karga ng lakas, ang kapangyarihan ng mga higanti, na kasing lawak ng karagatan, na agad na winawasak ang mapang ipong grabidad na nakapalibot sa kanya. Lagok, putok, 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 sumabog ang hangin kasabay ng mga tunog ng pagkalabog habang bahagyang nakayuko siya bago muling tumalon pasulong. Tumalon ulit siya. Wow! Sa isang iglap, ang mga Diyos at demonyo sa unahan niya ay natigilan sa gulat, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa kawalan ng paniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1518 Archie Cortez. Swish! Parang tumatalon na unggoy, agad na nalampasan ni Yusuf Zoc ang gitnang linya at naunahan ang 14 na demonyo sa langit. Ang 14 na demonyo sa langit ay natigilan, at medyo natulala pa nga, dahil pagkatapos nilang tumawid sa gitnang linya, hindi na nila magawang tumalon. Unti-unti na lang silang nakakapag-adjust, tapos ay tatakbo o tatalon muli kapag nakapag-adjust na sila. Pero ang taong ito, tumawid siya sa gitnang linya at tumalon. Bukod dito, tila mas malayo ang narating ng pagtalon na ito kaysa dati. Wow! Agad na binalot ng 14 na makalangit na demonyo si Yusuf Zoc ng kanilang banal na kamalayan, at walang ingat na sinuri siya. Gayunpaman, kahit gaano pa nila imbestigahan, hindi nila matukoy ang kalagayan ng katawan ni Yusuf Zoc. O sa halip, ang kanilang banal na kamalayan ay napansin lamang sa isang black hole, isang lumalamon, nananakmal, at pumipintig na black hole. Hindi nila makita ang kaharian ng kaluluwa ni Yusuf Zoc, hindi nila maobserbahan ang mga meridian sa loob ng kanyang katawan, ni hindi nila madama ang kanyang puso. Ito ang pakinabang na ipinagkaloob kay Yusuf Zoc ng puso ng higanteng espiritu. Gamit ang puso ng higanteng espiritu, siya ay lubos na nagbago. Anong nangyayari rito? Pababa ng bundok, ang mga opisyal at mga bagong dating na individual ay pantay na natigilan. Ang batang cultivator na naabutan ng 14 na heavenly demon ilang sandali lang ang nakalipas ay naabutan na naman sila, at tumalon pa nga sa kanilang mga ulo. Siya si Archie Cortez, ang unang dumating dito. Kaninong alagad siya? Saan siya nanggaling? Napakaganda. Ang daldalan sa ilalim ng bundok ay sumabog na parang kalderong kumukulo, puno ng mainit na diskusyon. Maging ang 14 na demonyo sa langit ay sumimangot ng malalim, dahil ang tanging napagtanto nila ay ang batang cultivator na ito ay nagsasanay ng body refinement, ang lahat ng iba pa ay nanatiling misteryo. Sus Mariosep, anong klaseng kakatwa ito? Bulong ng Bull Demon Great Emperor. Imposible. Kahit na napagtagumpayan niya ang mga batas ng grabidad,
ito pa rin ang restriction sa grabidad na itinakda ni Benberry, ang ninuno ng Primordial Tao. Paano niya malalampasan ang restriction sa grabidad na ito? Ano kaya ang dahilan? Labis na nausyoso ang lahat, hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi na lumingon si Yusuf Zok, alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng lahat at naging sentro na ng atensyon ng karamihan. Pero hindi mahalaga, tutal, walang nakakilala sa kanya o nakakaalam na siya si Yusuf Zok. Sa kasalukuyang panahon ng pagsasama-sama ng siyam na kaharian, ang walang hanggang kaharian ng buhay ay hindi lamang nagsilang ng mga pambihirang lupain kundi pati na rin ng mga pambihirang tao. Hanggat hindi naiintindihan ng iba ang kanyang pinagmulan, hindi nila siya maaaring targetan. Patuloy siyang gumalaw pataas, tumatalon, ang kanyang bilis ay hindi nabawasan. Humahagulgol, huhagulgol, huhagulgol, huhagulgol. Nalagpasan niya ang gravity binding na nakagapos sa kanya, kung ang lalaking ito ay hindi isang henyo, malamang ay mayroon siyang mga sikretong divine skills. Huminga ng malalim ang Green Cloud Heavenly Emperor at sinabing, mukhang natatalo tayo ng isang batang cultivator. Sus Mariosep, hindi ako naniniwala sa pagkatalo. Sumugod ka. Muling sigaw ng Bull Demon Great Emperor, muling nagliyab ang buong katawan niya, at naglabas pa ng mahihinang bakas ng iba't ibang kulay na liwanag. Ang mga makukulay na ilaw na ito ay makikita lamang sa mga ninuno ng Dao, bagaman ang liwanag ng mga ninuno ng Dao ay siksik at matingkad, habang ang sa kanya ay mahina at kumukupas, katulad ng sandali bago maglaho ang isang bahaghari. Tumalon din pataas ang dakilang emperador ng demonyong Toro, inihagis ang lahat ng kanyang makakaya upang habulin si Yusuf Zok. Sugod na. Pareho ang nararamdaman ng mga Heavenly Emperor gaya ng Bull Demon Great Emperor. Nakakahiya ang hayaan ang isang batang cultivator na angkinan ang spotlight, kaya isinugaw din nila ang lahat, at sumugod pataas. Kuwit. Kasabay nito, lingid sa kaalaman ni Yusuf Zok at ng 14 na makalangit na demonyo, halos 60 ninunong daw ang nagtipon sa tuktok ng Thousand Layer Hill. Ang 60 Dao Ancestors na ito ay walang iba kundi mga miyembro ng tinatawag na Dao Ancestor Alliance. Siyempre, kahit na ang Dao Ancestor Alliance ay binubuo lamang ng mga Dao Ancestors, ang kabuuang bilang ng mga Dao Ancestors na umiiral ay mahigit 100. Maraming ninuno ng Dao ang hindi sumali sa alyansa, dahil alinman sa sila ay nag-iisang gumala, lumalampas sa mga makamundong bagay, o malayang gumala sa napakaraming kalangitan. Hindi sila kinakailangang manatili sa loob ng Eternal Life Realm, maaari silang pumunta kahit saan. Karamihan sa kanila ay hindi nagpamana o nagturo sa mga disipulo. Ang ilan ay nagkatawang tao pa nga bilang mga mortal, nakikisalamuha sa mortal na kaharian, marahil ay naging mga emperador, empleyado sa korporasyon, mogul, foreman sa konstruksyon, o maging mga manunulat ng nobela, na maaaring magsabi. Ang paglalaro kasama ng mga mortal, paglalaro sa buong kalangitan, iyan ang kanilang tunay na kalikasan. Ang naunang pagbanggit na si Benberry ay hindi kabilang sa nangungunang 3 ninuno ng Dao ay lumitaw dahil ang nangungunang 3 ay mahirap hulihin, ang kanilang mga galaw ay hindi maintindihan, kahit si Benberry ay walang ideya kung nasaan sila. Ang nangungunang 3 ninuno ng Dao na ito ay walang mga sekta o disipulo. Ang Dao Ancestor Alliance ay itinatag ni Benberry, na siyang nagtalaga sa kanya bilang Alliance Hierarch. Sa sandaling ito, pinanood ni Benberry si Yusuf Zok na tumatalon sa bundok at nagtanong, mayroon bang makakaalam sa pamana ng individual na ito? Hindi may kakaila ang pagiging pino ng katawan. Pero kaninong disipulo ang hindi natin mahihinuha? Sagot ng isa sa mga ninunong Dao. Maaari ba siyang kabilang sa nangungunang 3? Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa nangungunang 3 tumanggap ng mga disipulo. Pero posible talaga. Hindi sila mananatili ng walang mga disipulo ng walang hanggan, kahit sila ay kailangan pang dumaan sa pintuan ng karma at merito. Benberry, nakikita mo ba ang lahi niya? Lumingon ang karamihan kay Benberry. Tumanggo si Benberry ng may bahagyang ngiti, sabay sabing, kung tama ang hula ng ninunong Dao na ito, siya ay, ang disipulo ni Dante Stewart. Dante Stewart. Pagkabanggit kay Dante Stewart, lahat ay biglang huminga ng malalim. Si Dante Stewart, kilala bilang dakilang santo ng pagbubukas ng langit at lupa, ang pangalawang ranggong figure noong sinaunang paglikha. Ang kanyang bansag na dakilang santo,
ay hindi tumutukoy sa banal na birtud kundi sa kabanalan na nakakamit sa pamamagitan ng pisikal na kahusayan. Si Dante Stewart ay isang tagapag-alaga ng katawan, at ang dahilan kung bakit siya tinawag na Dante Stewart ay dahil kaya niyang pagsamahin ang lahat, mga bituin sa kalangitan, mga karagatan sa lupa, mga bagyo sa kawalan, lahat ay nilamon sa kanyang pagkatao, pinagsasama at pinapalakas ang kanyang pisikal na anyo. Hindi maisip ang lakas ni Dante Stewart. Ayon sa mga alamat, may pagkakataon na nilabanan niya ang 6 na Dao ancestors na nagkaisa laban sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pag-atake na direktang tumama sa kanya, hindi siya nawalan ng kahit isang hibla ng buhok. Nakakakilabot ang kanyang pisikal na husay, at dahil sa labanang iyon, nilamon niya ng buhay ang 6 na Dao ancestors, at direktang umakyat sa pangalawang ranggo. Gayunpaman, kalaunan ay nawala si Dante Stewart, tila pinigilan ng 9 Towers matapos magsama-sama ang 9 Realms bilang isa. Gayunpaman, ang kanyang muling paglitaw ay paminsan-minsan lamang, o marahil ay lumitaw siya ngunit piniling huwag magpakita. Kahit ang nangungunang 3 Dao ancestors ay hindi lumitaw, o marami pang iba. Maraming Dao ancestors ang hindi man lang naninirahan sa loob ng Eternal Life Realm. Kung ang individual na ito ay tunay na nagdadala ng lahi ni Dante Stewart, kung gayon ay may katuturan ang lahat. Sabay-sabay na bumantong hininga ang mga ninuno ng Dao dahil sa pagkakaunawa. Pero paano mo natukoy ito? Nag-aalin lang ang tanong ni Dao Ancestor Yin Niang. Tumawa ng mapait si Ben Berry, nang sinira niya ang teknik ko sa paghihigpit kanina, ang pamamaraan niya ay kapareho ng kay Dante Stewart. Noon, sinira rin ni Dante Stewart ang paghihigpit ko, tila kumukuha ng kapangyarihan mula sa puso. Sige, may nakalimutan akong banggitin. Sa sandaling ito, biglang sumingit ang Great Black Heaven Demon God, gumuho na ang Soul World. Nang marinig ito, lahat ay natigilan. Maging si Ben Berry ay halatang nagulat, at napabulalas, nabasag ang puso ng higanteng espiritu. Kailan ito nangyari? Paano ito nabasag? Bago ka lumitaw, bago nagsama-sama ang 9 na kaharian. Sinasabing may mga palatandaan na noon pa man. Ang natuyot na puso ay nanginig ng ilang beses, at sa huling pagyanig nito, gumuho ang kalangitan at ang kaharian ay naglaho. Phew, sabay-sabay na huminga ng malalim ang lahat. Naduraj na ang puso ng higanteng espiritu, sayang naman. Balang araw ay plano ko nang kunin ang kapangyarihan ng bloodline mula rito. Umiling si Ben Berry at bumantong hininga. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1519 na pagtulak patungo sa tuktok. Sa Thousand Layer Hill, lahat ay tumalon na parang mga unggoy. Sa kanila, si Yusuf Zok ang pinakamabilis at pinakamalayo na tumalon, naiwan ang lahat ng mga emperador sa langit, gaano man nila siya kahigpit na hinabol. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating oras, nakagawa si Yusuf Zok ng isang huling talon, na kompleto ang huling talon ng Thousand Layer Hill at narating ang tuktok. Oo, siya nga ang unang nakarating sa tuktok ng Thousand Layer Hill. Ang pinakaunang dumating, at ang pinakaunang tumalon sa tuktok. Phew, habang nakatayo si Yusuf Zok sa tuktok, agad na kumalma ang kanyang mabilis na pagtibok ng puso. Kasabay nito, lahat ng nasa Thousand Layer Hill ay natigilan sa pagkamangha at lumingon upang tingnan siyang nakatayo sa tuktok, lubos na hindi makapaniwala. Pero sa sandaling ito, si Yusuf Zok, na nakatayo sa tuktok ng bundok, ay tuluyang natigilan, tensyonado ang katawan, dahil, sa kanyang pangitain, mayroong mahigit 60 figure na nakatayo sa tuktok, lahat ay walang pag-aalinlangang nakatingin sa kanya. Bukod pa rito, lahat sila ay naglalabas ng aura na kapareho ng kay Pierce. Ito ay isang walang kapantay at sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng enerhiya, ang resonansya ng banal na kataas-taasang kapangyarihan, nakakatakot at hindi masukat. Sa sandaling iyon, naisip ni Yusuf Zok ang mga salitang, mga ninuno ng Dao. Ang mahigit 60 figurang ito ay pawang mga ninuno ng Dao. Siyempre, hindi pinagsisihan ni Yusuf Zok ang pagiging unang nakarating sa tuktok, ni hindi rin niya pinagsisihan ang pagkuha ng atensyon. Dahil habang lalo siyang sama-sama sa puso ng higanteng espiritu, ang kanyang mentalidad ay lalong naging arrogant. Lalo na nang maalala ang minsang sinabi ng alipin ng higanteng espiritu, ang tribo ng higanteng espiritu ang pinakamataas at pinakadakila,
inaalagaan ng langit at lupa bilang kanilang lumalagong kabuhayan. Kaya ano ang kahalagahan ng pag-akyat ng bundok ng una sa lahat? Haha, dahil nakarating ka na rito, maupo ka at magpahinga. Pagdating ng lahat, sabay-sabay tayong aalis. Sa sandaling iyon, si Ben Berry, ang sinaunang ninunong daw, ay bahagyang ngumiti at tumanggo kay Yusuf Zoc, na nagbibigay ng palakaibigang pagkilala. Ang iba pang mga ninuno ng Dao ay bahagyang ngumiti rin ngunit walang sinabi. Whoosh! Maya-maya lang, may isa pang taong umakyat sa bundok. Hindi ito ang Green Cloud Heavenly Emperor, ni ang Bull Demon Great Emperor, ito ay walang iba kundi si Jaden Macias, ang Heavenly Emperor mula sa paksayon ng Ancient Great Gods. Nalampasan na niya kahit ang mga taong tulad ni Javier Higgins. Pagdating sa tuktok, agad na nakita ni Jaden Macias ang 60 ninunong Dao at magalang na yumuko sa kanila. Sige, Jeremiah Colon, manatili ka rito para bantayan ang mga darating. Hindi pinansin ni Ben Berry si Jaden Macias, ni hindi man lang siya tiningnan. Bagamat nakangiti at tumanggo siya kay Yusuf Zoc, hindi ibig sabihin nito na lahat ng emperador sa langit ay karapat-dapat para sa ganitong pagkilala. Sa kanyang isipan, si Yusuf Zoc ay kinikilala na bilang disipulo na nagmana ng pamana ng Transcendent Dao Ancestor, na nagbigay sa kanya ng mas mataas na katayuan. Whoosh! 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 Pagkatapos niyang magsalita, si Ben Berry ay nagpalit ng anyo bilang isang agos ng liwanag at naglaho, kasunod agad ng iba pang mga ninuno ng Dao, naiwan na lamang si Jeremiah Colon upang mga siwa, naghihintay sa pagdating ng lahat ng 800 kalahok. Nakaupo si Yusuf Zoc sa isang sulok, nakapikit para magpahinga. Sa totoo lang, takot na takot siya kanina, takot na mabunyag, takot na makilala siya ng iba bilang si Yusuf Zoc. Ngunit malinaw na hindi kailangan ang kanyang mga pag-aalala, dahil wala sa mahigit 60 ninunong Dao ang nakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at mainit pang ang bumati sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero siguradong maganda iyon. Pagkatapos umalis ni na Ben Berry at ng iba pa, sunod-sunod na nakarating sa tuktok ang isang figure. Ang pumangalawa ay mula pa rin sa pangkat ng mga Diyos, ito ay ang Green Cloud Heavenly Emperor. Ang pangatlo ay ang Bull Demon Great Emperor, kasunod ang pang-apat, ang White Emperor, pang-5, ang Blood Demon, pang-6, ang Great God Yi, pang-7, si Jade Yao, pang-8, ang Heart Ancestor, pang-9, ang Saint Master, at pang-10, si Ephraim Rocha. Kaya, isang bagong ranggo sa mga Diyos at demonyo ang naitatag, 6 na sinaunang dakilang Diyos at 4 na sinaunang Diyos ng demonyo. Gayunpaman, ang 10 Diyos at demonyo ay nagpakita ng kaunting sigasig, lahat sila ay natabunan ng isang hindi kilalang individual. Bilang resulta, bawat isa sa kanila ay tumingin ng kakaiba kay Yusuf Zoc, na nagpapahinga sa isang sulok habang nakapikit. Walang malalakas na ingay sa tuktok. Walang interaksyon sa isa't isa. Walang istorbohin ang iba habang naglilinang. Hintayin ang pagdating ng lahat ng kalahok at pagkatapos ay tumungo sa kalawakan. Si Jeremiah Colon, ang ninunong Dao na nangangasiwa sa mga pagdating, ay ang guro ni Simon, ang emperador sa langit. Malungkot ang kanyang ekspresyon, dahil hindi nakapasok si Simon sa top 10, isang hayagang kahihiyan para sa kanya. Habang nakaupo sa ibabaw ng ulap sa langit, mahigpit siyang nagutos ng lubos na katahimikan, halatang masama ang kanyang pakiramdam. Ang dakilang emperador ng demonyong Toro at iba pa ay orihinal na nagbalak na hamanin si Archie Cortez para sa paghihiganti o kompetisyon, ngunit nang marinig ang mahigpit na utos ni Jeremiah Colon, wala silang ibang magawa kundi ang masunuring maghanap ng mauupuan. Bagamat sila ay mga maalamat na emperador sa langit, sa harap ng sinumang ninuno ng Dao, wala silang batayan para sa kay-abangan. Kayang-kaya silang lipulin ng isang ninuno ng Dao nang walang kahirap-hirap. Ang pagpuksa ng isang Dao Ancestor sa isang Heavenly Emperor ay kasing dali lang ng pagpitik ng kamay. Ang agwat sa pagitan ng mga emperador ng langit at ng mga ninuno ng Dao ay kasing lawak ng mga ulap at lupa, walang kapantay. Bagamat ang mga emperador ng langit ay maaaring napakalakas, ang kanilang mga kakayahan at banal na kasanayan ay nagmula sa mga ninuno ng Dao. Kung wala ang mga ninuno ng Dao na nagpamana ng kanilang karunungan, hindi sana iiral ang mga emperador ng langit. Sa makatuwid, sa puso ng bawat emperador ng langit,
ang mga ninuno ng Dao ang may ganap na kataas-taasang kapangyarihan at mga taong labis nilang kinatatakutan. Maaaring marami silang hinanakit sa loob-loob nila, ngunit walang sino man ang nangahas na ipakita ito sa kanilang mga mukha. Whoosh! Nang umabot na sa mahigit 400 ang bilang ng mga dumating, biglang may ibang umakyat sa tuktok. Pagdating ng taong ito, hindi sinasadyang gumalaw ang mga labi ni Yusuf Zok. Bagamat nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata, palihim niyang pinagmamasdan ang lahat ng naruroon. Ang bagong dating ay nakasuot ng pulang damit na may makapal na makeup, isang nakakakilabot na crossdresser, si Tyler Nash. Ang manggugulong ito ay kahit papaano ay lumabas mula sa Gate of Creation at nakarating din dito. Hindi ko makita ang antas ng kanyang cultivation. Maingat na sinuri ni Yusuf Zok si Tyler Nash gamit ang kanyang espiritual na pandama ngunit natigilan siya nang makitang ang taong iyon ay nagliliyab ng aura ng kadiliman. Tungkol naman sa kanyang antas ng cultivation, ito ay ganap na natatakpan at hindi mabasa. Pagkarating sa tuktok, kumuha si Tyler Nash ng panyo para panasan ang pawis sa kanyang noo, at mabilis na pinagmasdan ang lahat. Gayunpaman, hindi siya bumati kahit kanino, sa halip ay sumabay siya sa paglalakad, ang kanyang hindi kaakit-akit na figure ay lalong pinalaki ng mahahabang mabalahibong mga binti, at umupo hindi kalayuan kay Yusuf Zok. Mula roon, tahimik niyang pinagmasdan ang likod ni Yusuf. Kumalat na ng husto ang pangalan ni Archie Cortez. Ang misteryosong unang umakyat sa tuktok na ito ay pumukaw ng haka-haka ng lahat, kung sino siya, saan siya nanggaling, at kung aling pamana ng ninuno ng Dao ang dala niya. Gayon din ang pagka-curious ni Tyler Nash kay Archie Cortez, lalo na tungkol sa kakaibang pangalan nito. Nang una niya itong marinig, agad niyang naalala ang isang tao, napakapansin-pansin nito. Si Archie Cortez, tumatagos hanggang sa langit, hahaha. Bulong ni Tyler Nash sa sarili kasabay ng pagngutya, kumukurap habang patuloy na nakatingin sa likod ni Yusuf Zok. Ang kanyang mga iniisip ay hindi maintindihan. Maya-maya pa, isa pang pamilyar na figure ang sumali sa tuktok, si Landon Torres ito, na ngayon ay nakarating na sa Saint Realm. Umakyat din ang ilan pang mga taong nakasalamuhan na ni Yusuf Zok noon. Kabilang dito ang mga figurang dumaan sa Gate of Creation, tulad ni Melody Simon, Lilith Craig, at Creed Birch, anak ng White Emperor. Lahat sila ay nabago ng Gate of Creation at nakamit na rin ang Saint Realm. Nakahanap din ng mauupuan si Landon Torres. Ngunit, habang nakaupo pa rin siya, nanliit ang kanyang mga mata, nakatitig sa likod ni Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1520 pumasok. Pagkatapos ng 24 na oras mula nang ayanunsyo ng White Emperor ang paraan ng pagpaparehistro sa Floating City, sa wakas ay narating na ng 800 na umaakyat ng bundok ang tuktok. Isang kabuoang 800 katao ang nakarating, at sino mang nagtatangkang maging 801 ay agad na natangay ng mga manggas ng damit ng tatlong ninuno ng Dao. Sa 800 individual na ito, ang presensya ng Heavenly Emperor ay mahalaga, tila karamihan sa kanila ay dumating dito na may mga partikular na misyon, na umaabot sa mahigit 300. Sumunod ay ang mga saint, na umaabot sa halos 400, habang humigit kumulang 100 lamang ang mula sa Monarch level at Heavenly King Realm. Wala pang 10 ang mula sa Heavenly King Realm, ngunit ang katotohanang narating nila ang tuktok ay patunay ng kanilang pambihirang kakayahan. Maingat na sinuri ni Yusuf Zok at ng iba pa ang 10 tagapagtanggol ng Heavenly King Realm. Upang mauna sa gitna ng 10,000 mula sa Monarch level, Saint Realm, at maging sa Emperor Realm, ang mga individual na ito ay malinaw na nagtataglay ng mga pambihirang sikreto. Higit sa lahat, walang nakakilala sa kanila, ang kanilang pinagmulan ay lubos na hindi kilala. Kahit ang ilang mga figure sa antas ng Monarch ay talagang hindi pamilyar na mga mukha. Walang nakakakilala sa kanila. Katulad ni Yusuf Zok, marami ring hindi pamilyar na mga mukha. Total, sa pag-iisa ng 9 na kaharian, sunod-sunod na lumitaw ang mga kakaibang individual at lugar. Ang bagong mundo ay hindi lamang nagbigay ng kapalaran sa mga emperador at santo sa langit kundi pati na rin sa maraming dating hindi kilalang mga individual. Matalino, 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 habang nagkakatipon ang 800 katao, muling lumitaw si Ben Berry, kasama ang iba pang mga ninuno ng Dao, sa tuktok ng bundok.
Sa pagkakataong ito, kasama nila ang isang grupo na may 5 hanggang 600 katao. Sa katunayan, ang bawat ninuno ng DAO ay may 9 na puwang para sa exception, na nagpapahintulot sa kanila na magdala ng 9 na kalahok ng walang pagsusulit. Dahil sa 60 ninuno ng DAO na kasangkot, umabot ito sa mahigit 500 katao na hindi nangangailangan ng anumang pagsusulit upang sumali sa ekspedisyon sa labas ng bansa. Ang mahigit 500 individual na ito ay binubuo karamihan ng mga cultivator ng Heavenly King Realm o Sky Monarch Stage, kasama ang humigit kumulang 60 Heavenly Masters at 60 Heavenly Disciples. Walang tumutol o hindi sumasang-ayon, dahil ang ekspedisyon sa labas ng bansa ay inorganisa ng 60 ninunong DAO na ito. Sila ang magdadala sa lahat papunta sa nasasakupan. Ang pagpapahintulot sa mga karaniwang tao na lumahok ay isang gawa na ng kanilang kabutihang loob. Sige, ngayon ay mayroon akong ilang anunsyo. Tumayo si Ben Berry, bahagyang nakangiti habang nagsasalita. Una, binabati ko kayong lahat sa pagpasok sa Outland Domain. Ito ang simula ng inyong magagandang kapalaran. Pangalawa, kapag nasa loob ka na ng Outland Domain, makakatagpo ka ng maraming magic treasures, mga bihirang bagay, mga celestial materials, at maging ang mga hindi maisip na innate spiritual treasures. Anumang kayamanan na makukuha mo sa pagpasok ay para lamang sa iyo. Pangatlo, ang nasasakupan ng ibang lupain ay natural na nagdudulot ng malalaking panganib at panganib. Ang mga babalik kalaunan ay magkakaroon ng pagkakataong malayang pumili ng kanilang Panginoon. Kami, ang 60 ninuno ng DAO, kasama na ako, ay magsasagawa ng isang engranding seremonya ng pag-aaral. Sa huli, 9 na disipulo ang opisyal na tatanggapin at magmamana ng pamana ng apoy ng insenso. Ano, may ganitong pagkakataon ba, Sus Mariosep? Kahit wala kang mapapala sa larangan ng ibang lupain, ang mabuhay at makabalik ay haantong sa napakalaking kayamanan, dahil maaari kang direktang maging disipulo ng sinumang ninunong DAO. Napakaganda. Tuwang-tuwa ako, hahaha. Lahat ay hinihingal sa kasabikan. Malawakang alam na ang pagiging disipulo ng isang ninunong DAO ay hindi lamang magtataas ng katayuan at pagkakakilanlan ng isang tao kundi sisiguraduhin din ito ang mabilis na pagsulong sa cultivation. Kahit ang isang casual na payo mula sa isang ninunong DAO ay maaaring maging kapaki-pakinabang habang buhay. Pang-apat, prinsipyo na walang labanan o pagpatay ang pinapayagan sa mga kalahok sa larangan ng ibang lupain. Iyan lang muna sa ngayon. Maglaan kayo ng oras para maghanda, nalalapit na ang pag-alis. Hindi na nagpaliwanag pa si Ben Berry. Kahit tungkol sa prinsipyo ng hindi tunggalian, pinigilan niya ang tahasang pagbabawal dito. Total, ang pagkontrol sa mga tunggalian sa isa't isa noong panahong iyon ay lampas na sa kanilang kontrol. Noon din, isang tinig ang nagtanong, mga dakilang ninuno, bakit hindi ninyo kami samahan papunta sa malayong lupain? Oo, mga dakilang ninuno, hindi ba't mas ligtas tayo kung sumama ka? Ngumiti si Ben Berry at umiling, hindi tayo maaaring makapasok sa Outland Domain. Kapag naabot na natin ang antas ng mga DAO ancestors, itataboy tayo ng Outland Domain, at ang ating presensya ay maaaring humantong sa pagbagsak ng mga dimensional planes nito. Maaari ka lang naming ipadala, at kami mismo ay hindi na kailangan ang mga kapalaran nito. Salamat, mga dakilang ninuno. Lubos na pinahahalagahan. Marami ang nagpahayag ng pasasalamat, dahil alam nilang walang obligasyon sa kanila ang mga ninunong DAO. Ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataong ito ay isang malaking pabor. Tumugon ang mga ninunong DAO ng may bahagyang ngiti. Hindi na sila nagpaliwanag pa dahil, sa totoo lang, mayroon silang nakatagong motibo sa pag-oorganisa ng ekspedisyon sa labas ng bansa. Kung walang personal na interes, bakit sila maglilingkod sa mga karaniwang tao? Kung ang mga ninuno ng DAO mismo ay kayang makapasok sa Outland Domain, bakit nila hahayaang umalis ang iba? Dahil nga hindi sila makapunta kaya hinayaan nilang pumasok ang mga disipulo at mga inapo, na ang layunin ay makuha ang mga bagay na kailangan nila. Maging ang seremonya ng pagiging disipulo kasunod ng ekspedisyon ay bahagi ng kanilang plano. Ang mga kayamanan at pambihirang tuklas na nakuha ng mga manlalakbay ay maaaring hindi mahawakan ng mga ninunong DAO, ngunit ang ilang mga bagay ay kailangang maingat na kunin para sa kanilang pag-aari. Halimbawa, ang Heavenly Patching Stone ay isang bagay na talagang kailangan nila. Bilang mga iginagalang na DAO ancestors,
hindi sila maaaring gumawa ng tahasang pagnanakaw. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtanggap sa isang kalahok bilang kanilang disipulo, maaari silang gumamit ng hindi mabilang na mga paraan upang makuha ang Heavenly Patching Stone o iba pang mga premyo mula sa kanila. Wala nang nagtanong pa. Sabay-sabay na tumalon ang mga ninuno ng daw sa langit, bumuo ng bilog. Pagkatapos, sumugod ang lahat ng 60 ninuno ng daw, sinuntok ang gitnang bahagi na kanilang napapalibutan. Nanatiling hindi gumagalaw si Benberry, hinihintay ang iba pang mga ninunong daw na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at sumalakay sa parehong lokasyon. Nagsimulang gumuho ang mga dimensional na eroplano, na lumikha ng isang parang black hole. Nang lumitaw ang black hole, iniunat ni Benberry ang kanyang mga kamay papasok, binalatan ang mga patong-patong na patong. Tunay nga, habang ang iba ay mas malalim na tumusok sa espasyo ng virtual na black hole, ginamit ni Benberry ang kanyang mga kamay upang isantabi ang siksik na daloy ng mga dimensional energy layer. Nasaksihan ng lahat ang pagtulak ni Benberry sa nakaharang na dimensional material at pagpapatatag ng enerhiya sa gilid ng black hole. Sa wakas, sa kailaliman ng black hole na ito, dahan-dahan niyang itinuro ang isang daliri, na nagpapakita ng isang makinang na planeta na puno ng mga asol na bundok at berdeng tubig sa harap ng karamihan sa tuktok. Pumasok ka. Sa loob ng planetang ito, may isang pasilyo. Ang pasukan ay nasa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Kayo mismo ang dapat maghanap nito. Huwag hawakan ang magkabilang panig kapag dumadaan sa black hole, dumiretso ka sa loob. Si Benberry, na nagpapakita ng walang kapantay na divine skills, ay hinahampas ang dimensional energy nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting pagod, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa buong pangyayari. Sige, tumango ang iba pang mga ninunong daw bilang pagsang-ayon. Sige, yumuko sina Javier Higgins, ang puting emperador, at ang iba pa patungo sa mga ninunong daw bago nanguna sa daan papasok sa birtual na daanan at patungo sa inaasahang planeta. Matalino, 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 isang kabuoang 1,300 kalahok ang magkakasunod na pumasok. Kabilang sa kanila si Yusef Zoc, pumasok ng walang hadlang o kompetisyon. Samantala, ang Demon Enigma ay nasa di kalayuan, habang si Landon Torres ay mahigpit na nakasunod kay Yusef Zoc, tila determinadong bantayan siya. Napamura si Yusef Zoc sa loob-loob niya. Nang makapasok na siya sa Outland Domain, may mga individual na determinado siyang pauksain.